Sa isang sulok ng mundo kung saan ang nakaraan ay humahabol sa kasalukuyan at ang kapalaran ay may kakaibang paraan ng paggabi ng mga kaluluwa, doon nagsimula ang kuwento nina Elara at Liam. Ang hangin sa residential area na dati payapa at puno nga alaala ng mga nakdaang panaginip ay tila bumubulong ng mga lihim na matagal ng inilibing. Si Elara, isang babaeng may mga matang naktatago ng hindi mabilang na kuwento, ay naglalakad sa mga eskinita na tila naghahanap ng anino ng kanyang sarili. Ang kanyang hakbang ay banayad. Bawat isa ay tila nagdudulot ng kakaibang tunog sa katahimikan ng hapon. May kakaiba sa simoy ng hangin ngayong araw, isang bahagyang amoy ng luma at bagong simula na nagpatindig ng kanyang balahibo. Ang kanyang paglalakbay ay patungo sa lumang bahay ng kanyang lola, isang istrukturang bato na nakatayo pa rin sa kabilang pagdaan kang panahon na tila saksi sa lahat ng dumaan na henerasyon. Ang bawat sulok ay may kuwento, bawat bakas ay may alala. Ngunit hindi lang mga alaala ang kanyang hinahanap. Mayroon ding kahon ng mga lumang dokumento na kailangan niyang ayusin. Mga papeles na matagal ang nakatago at marohil ay may hawa na susi sa isang nakalipas na masalimot. Nang makarating siya sa garohe na bumubulwak sa dami ng lumang gamit at alikabok, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang pamilyar na tuno ng makina ang pumukaw sa kanyang atensyon, isang ugong na tila nagmumula sa kaibuturan ng kanyang nakaraan. Naangat siya ng tingin, dun, sa labas ng gate ay nakita niya ang isang sasakyan na nagpapark. Hindi pa niya nakikita ng malinaw ang driver, ngunit ang kakaibang kaba na kumalat sa kanyang dibdib ay nagbabala sa kanya. Ang parking lot sa ilalim ng apartment complex na kanyang binibisita, malapit sa lumang bahay ng lola niya, ay laging balot ng misteryo. Ang malalim na anino, ang halumigmig na amoy ng konkreto at langis. At ang tila walang katapusang ugong ng mga fluorescent lamp ay lumikha ng isang kapaligiran na parang nilulunok ang bawat tunok. Nagsusumikap si Elara na huwag pansinin ang kakaibang pakiramdam, ngunit ang bawat hakbang niya ay tila mas lalong nagpapabilis ng kanyang pulso. Nandun siya para bisitahin ang kanyang pinsan na bagong lipat at ang kailangan niya lang ay ang kumuha ng susi. Ngunit habang lumalakad siya sa mahabang pasilyo ng parking lot, isang figura ang biglang lumitaw mula sa likod ng isang poste. Bumagal ang kanyang mahakbang. Ang hangin ay tila bumigat at ang dating malilit na tunok ng kanyang sapatos ay naging malakas, umugong sa nakabibinging katahimikan. Nakilala niya agad ang balangkas, ang tindig, kahit pa bahagya lamang itong nasisinagan ng ilaw. Liam, ang pangalan ay parang isang matandang sugat na muling nagbukas. Ang kanyang puso ay kumawala sa kanyang dibdib. Tumibo ng napakabilis na akala niya ay maririnig itong buong parking lot. Ang amoy nga pamilyar na pabango na matagal nang nabaon sa kanyang alaala ay muling lumutang sa hangin, nagdulot na lamig na bumalot sa kanyang buong katawan. Hindi ito ang malamig na hangin ng parking lot, kundi ang lamig ng nakaraang pait at ng isang pag-ibig na ipinagbawal. Nagsalubong ang kanilang mata. Sa lupngilang sandali, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang dating nag-aalab na apoy sa pagitan nila na matagal ng pilit na pinatayan ay muling sumiklab. Si Liam ay nagbago, mas matigas ang kanyang balangkas, mas malalim ang kanyang mata. Ngunit ang apoy sa mga ito ay pamilyar pa rin, nagtatagong galit at marahil ng hindi masabing pagmamahal. Elara, ang kanyang boses ay malalim, tila nakurong sulong sa paglabas ng pangalan. Ito ay isang tuno na napabali sa kanya sa mga araw na ang pangalan niya ay binibigkas niya na may pag-ibig at pag-asa. Ngayon, ito ay punong pagtataka at marohil ng bahagyang put. Liam, ang tanging nasabi ni Elara, ang kanyang boses ay halos bulong, natatagong ang panginginig. Gusto niyang tumakbo, lumayo, ngunit ang kanyang nga paa ay tila nakabaon sa semento. Hindi sila nagita sa loob nga halos 10 taon. Isang dekadang puno ng pasakit at mga lihim na hindi pa rin nasasabi. Ang muling pagkikita nila ay hindi naganap sa ilalim ng bituin o sa isang romantikong lugar, kundi sa isang malamig, madilim na parking lot kung saan ang bawat anino ay tila nakukubli ng matinding pag-iisa. Ang panandaliang katahimikan na bumalot sa kanila ay mas nakababahala kaysa sa anumang sigaw.
Ito ay katahimikan na may dalang bigat ng hindi nasagot na tanong, namga salitang hindi nasabi, at namga pusong sinira. Ang kanilang nakaraan ay isang masalimot na tapestringang pag-ibig, pagkakaibigan, at ang matinding pakapot sa pagitan ng kanilang pamilya. Ang pamilya ni Elara, ang Maalcantar, ay kilala sa kanilang mahigpit na paggawa sa tradisyon at sa kanilang negosyo ng pagmamanupaktura ng tela. Ang Ramirez naman, ang pamilya ni Liam, ay dating malapit na katuwang sa negosyo hanggang sa isang malaking iskandalo na sumira sa kanilang mga pangalan at sa kanilang pinasamahan. Isang kasunduan sa pagitan ng dalawang pamilya ang biglang nabuwag dahil sa alegasyon ng panlilinlang na nagdulot ng matinding pagkalugi sa pamilya Alcantara at nagpabagsak sa reputasyon ng mga Ramirez. Ang detalye ay malabo sa isip ni Elara, isa lamang itong kwento na kanyang narinig mula sa kanyang ama, isang kwento ng pagtataksil at matinding pagkaput. Si Liam, na nuy isang binatilyo pa lamang, ay lumaki sa ilalim ng aninongang akusasyon na iyon. Ang kanyang pamilya ay napilitang lumipat at ang kanilang buhay ay nagbago ng drastiko. Ang kanilang pag-ibig na umusbong sa kabila ng lahat na iyon ay naging bawal. Isang araw, nang subukan ni Elara na ipatanggo si Liam sa kanyang ama, nasampal siya nito. Isang saksing alaala ng kanilang matinding pagkapo sa pamilya Ramirez. Ang pangyayaring iyon ay humantong sa kanilang mapait na paghihiwalay, na tila isang huling hininga ng pag-asa. Ngayon, sa parking lot, muling bumalik ang lahat ng sakit at galit. Ano ang ginagawa mo rito? Tanong ni Elara, ang kanyang boses ay mas matatak kaysa sa kanyang pakiramdam. Si Liam ay ngumiti ng bahagya, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mata. Nakita ko lang ang pinsan mo. Mukhang nakikita pa rin kayo ang pinsan ko, Elara. Mundo nga naman. Ang kanyang mga salita ay tila may nakatagong tinik. Isang paalala ng kanilang mga pamilya na patuloy pa ring magkaunay sa kabilang ng kanilang pagkakasira. Ang pinsan ni Elara ay si Lea at ang pinsan ni Liam ay si Marco. Nui matali silang magkaibigan. Hindi ko alam na rito ka na nakatira. Sagot ni Elara, pilit na pinananatili ang kanyang kalmadong panlabas. Ang pag-usap ay tila isang delikadong sayaw sa pagitan ng mga salitang hindi sinasabi. Marami nang nabago, Elara, sabi ni Liam. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa isang malayong punto. At mukhang hindi ka pa rin nababago. Ang sakit na dala mo nararamdaman ko pa rin. At ang sakit na idinulot ng pamilya mo, Liam, ay nananatili pa rin sa aming pamilya. Tugon ni Elara, ang kanyang boses ay unti-unting tumataas. Huwag mong ipagpalagay na ako lang ang nagdadala ng pasakit dito. Ang kanilang pag-usap ay nabalot ng tensyon. Ang bawat salita ay tila isang balang umagos sa pagitan nila, puno ng matinding galit at mga dinaksasabing reklamo. Naramdaman ni Elara ang init ng pagkabigo na kumalat sa kanyang pisngi. Ang lamig ng parking lot ay tila nagpapalamig sa kanyang buong katawan, ngunit ang kanyang puso ay nag-apoy sa galit. Hindi nagtagal, nahiwalay sila ng walang tiyak na resolusyon, na tila ang kanilang pagkikita ay isang nakaraan na dapat kalimutan. Ngunit ang amoy ng pabango ni Liam ay naiwan sa hangin, kasama ang nakakabagaba na ugong ng kanilang masalita na tila humahabol kay Elara habang siya ay naglalakad palayo. Ang kanyang puso ay kumawala sa kanyang dibdib, tumibo ng napakabilis na tila nagsasabing hindi pa tapos ang kanilang kwento. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at walang direksyon. Gusto lang niyang makaalis sa lugar na iyon na puno nga multong nakaraan. Nang makalabas siya ng parking lot, sinalubong siya nga isang malamig na hangin na dumapo sa kanyang mukha. Lumakat siya ng walang tiyak na destinasyon hanggang sa napatpat siya sa isang 24,7 na cafe na matatagpuan sa kabilang kanto. Ang mainit na ilaw at ang amoy ng kape ay tila isang kanlungan mula sa mga alaala na humahabol sa kanya. Umupo siya sa isang sulok, nag-order ng mainit na kape at pilit na pinakalma ang sarili. Ang kanyang kamay ay nanginginig pa rin. At ang bawat ugong ng makinangang kape ay tila nakpapabalik sa kanya sa madilim na parking lot. Ang paisip na si Liam ay naroon sa parehong lungsod, sa parehong residential area, ay isang bagay na hindi niya kayang iproseso. Ang maalaala na kanilang nakaraan ay naparangalan sa kanyang isip. Ang kanilang pagkabata, puno ng lihim na tagpuan sa likod ng lumang kakahuyan. Ang kanilang mga pangakong walang hanggang pag-ibig sa ilalim ng bituin.
ang lahat ay naging abo ng maksimulang mag-away ang kanilang pamilya. Nandun pa rin ang sakit ng pagtataksil na inakusa sa pamilya ni Liam, ang matinding galit ng kanyang ama at ang babala na huwak ng makipaugnayan sa sinumang Ramirez. Ang dugo ng Alcantara ay hindi kailanman hahalo sa dugo ng Ramirez. Ang mga salitang iyon ay nakaukit na sa kanyang puso at isipan. Habang iniinom ni Elara ang kanyang kape, ang pinto ng kafe ay muling bumukas. Naangat siya ng tingin at ang kanyang puso ay muling bumaksak. Si Liam, sumunod siya. O marahil ay nakataon lamang na napadpad din siya sa parehong kafe. Ngayon, sa liwanag na fluorescent lamp, mas nakikita niya ang pagbabago sa mukha ni Liam. Ang mali niya sa paligid ng kanyang mamata ay mas malalim at mayroong isang uri ng lungkot sa kanyang tingin na hindi niya nakita noon. Umupo si Liam sa malayo sa kabilang dulo ng kafe, tila hindi siya nakikita. Ngunit alam ni Elara na alam niyang naroon siya. Ang pag-iwas ang kanyang mata ay isang uri ng pagkilala. Ang kafe na dapat sanay kanlungan ay naging isa na namang lugar ng tensyon. Ang mababang usapan ng matao, ang tunog ng paghahanda ng kape, ang lahat ay tila nawala sa pandinig ni Elara. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso at ang mga alingaw-ngawng nakaraan na muling bumabalik. Hindi ito ang pagkakataon na kanyang inaasahan para sa isang muling pagkikita. Wala itong romantikong setting, walang tamis, tanging kapaitan at ang lamig ng nakaraan. Tumagal ng ilang linggo ang kanilang tilabai di sinasadyang pagtatagpo. Sa bawat pagkakataon, ang pagitan sa pagitan nila ay lumalaki sa kabilang pisikal na distansya. Ang bawat sulyap ay puno enerhe tanong, bawat kilos ay may dalang bigat. Naging karaniwan na kay Elara ang makita si Liam sa iba't ibang lugar sa residential area na iyon. Tila ba niloloko sila ng tadhana. Minsan, makikita niya ito sa grocery store. Minsan naman ay sa labas na gusali na kanyang pinsan. Ang presensya niya ay parang isang anino na humahabol sa kanya, isang paalala ng nakaraan na pilit niyang tinatakasan. Ang muling pagdating ni Liam sa kanyang buhay ay tila nakbukas ng isang kahon ng Pandora ng gaalaala. Gabi-gabi bago siya matulog, ang mga larawan ng kanilang dating pagmamahalan at ang kasunod nitong pagkawasak ay lumalabas sa kanyang isip. Ang magalit na salitang kanyang ama, ang luhang kanyang ina, at ang mapait na patanggi ni Liam na ipaliwanag ng akusasyon laban sa kanyang pamilya, lahat ng ito ay bumalik ng may matinding sakit. Bakit hindi niya ipinagtanggol ang kanyang pamilya nun? Bakit hindi niya ipinaliwanag ang kanyang panik ng kwento? Ang tanong na ito ay matagal lang nanatili sa kanyang puso, hindi nasagot, at naging pundasyon ng kanyang pagkapot. Isang hapon, habang naglalakad si Elara sa isang tahimik na kalsada ng residential area, ang kanyang cellphone ay biglang tumunog. Ito ay isang tawag mula sa kanyang ama. Ang boses ng kanyang ama ay punong galit at pagkabahala. Elara, naririnig mo ba ang balita? Ang lumang gusali natin, ang dating opisina natin sa kabilang bayan nasunog. Bumalik si Elara sa nakaraan. Ang gusali na tinutukoy ng kanyang ama ay ang pinagmulan ng lahat ng kanilang problema. Ito ang dating tanggapan kung saan nangyari ang di umano'y panlilinlang ng pamilya ni Liam. Ito ang gusaling puno nga alaala ng kanilang matinding pagkakalugi. Ang balita ang pagkasunok nito ay tila nakdulot ang isang kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Hindi ito kalungkutan, kundi isang halo ang pagtataka at kaba. Kinaumagahan, napilitan si Elara na pumunta sa lugar ng insidente upang tulungan ang kanyang ama na ayusin ang nga papeles at posibleng mag-imbestiga. Ang amoy ngang usok at sunok na kahoy ay bumalot sa buong paligid. Ang tanawin ay malungkot. Ang bakas ng apoy ay tila sumisigaw ng isang malalim na kuwento. Habang iniinspeksyon niya ang manggalabing ng gusali, isang pamilyar na figura ang kanyang nakita sa kabilang dulo. Abala sa pakikipag-usap sa isang opisyal ng bumbero, si Liam, nagulat si Elara. Ano ang ginagawa niya ron? Ang kanyang presensya ay tila isang hindi inaasahang dago. Ngunit bago pa siya makapagtanong, nilapitan siya ni Liam. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay nagtatago ng isang kakaibang emosyon. Elara, sabi niya, ang kanyang boses ay mas malambing kaysa sa karaniwan. Alam kong nagulat ka sa pagdating ko rito.
Ang gusaling ito, alam kong mahalaga ito sa pamilya mo, ngunit mahalaga rin ito sa akin. Naginit ang mapisngi ni Elara. Anong ibig mong sabihin, Liam? Ano ang ginagawa mo rito? Ito ay sa aming pamilya? Elara, bago ka magalit, pakinggan mo ako. Sabi ni Liam, ang kanyang gamata ay nakatuon sa kanyang gamata. Ang pamilya ko, ang Ramirez, ay nakipagsosyo sa pamilya mo sa gusaling ito at mayroon akong dokumento na nagpapakita na ang pakmamay-ari nito ay hindi lang sa inyo. Mayroon din kaming bahagi. Ang balita ay bumulwak sa kanyang isip, isang bahagi. Ibig bang sabihin ay hindi lang ito ang pinakmulan ng kanilang pagkapot, kundi isa ring patunay ng kanilang nakaraan na pinagsamahan. Ang kanyang mga mata ay nagtagis at ang kanyang galit ay unti-unting napalitan ng pagtataka. Ang kanyang ama ay kailanman hindi nagsabi tungkol sa pagmamay-ari na ito. Ang lahat ng alam niya ay ang Ramirez ay nagtaksil sa kanila. Hindi totoo yan, bulong niya. Ang sinabi ng aking ama ay, alam ko kung ano ang sinabi ng ama mo, Elara. Sabi ni Liam, ang kanyang boses ay puno pagkaunawa, ngunit mayroong isang bagay na hindi ninyo nalalaman. Ang mapapeles ay nagsasabi nga ibang kwento. Mayroon akong makopyang kasunduan at ang mga lumang kontrata ay nagpapakita ng isang komplikadong kasaysayan. Ang suno na nagwasa sa gusali ay hindi lamang nagwasa ng istruktura, kundi nagbukas din ng isang pintuan sa nakaraan na matagal ng sarado. Ang amoy ngang usok at ng lumang lihim ay tila bumalot sa hangin. Napilitan silang magtulungan sa kabila ng kanilang nakaraan upang masuri ang nga dokumento at matukoy ang tunay na pinagmulan ng suno. Sa loob nga sumunod na araw, natakwan nila ang kanilang sarili na makasama sa mga opisina ng batas at sa mga tanggapan ng bumbero, nakahanap nga kasagutan. Ang bawat sandali na makasama sila ay puno ng tensyon. Ngunit sa bawat dokumento na kanilang sinusuri, unti-unting lumilinaw ang isang masalimuot na kuwento. Nalaman nila na ang mga Alcantara at Ramirez ay mayroong isang lumang kasunduan sa pagitan ng mga founding father ng dalawang pamilya na nagsasaad ng isang partnership na higit pa sa simpleng negosyo. Ito ay isang kasunduan na ginawa upang palakasin ang kanilang mga pamilya at ang kanilang mga komunidad. Ang gusali ay pakmamay-ari ng isang joint venture na matagal nang nabaon sa limot dahil sa mga maling impormasyon at mga personal away na simulang mabasa si Elara ng mga lumang dokumento, mga liham at mga talaarawan na nakuha ni Liam mula sa lumang safe ng kanyang lolo. Ang bawat pahina ay nabubunya ng isang bagong piraso ng puzzle. Ang pagtataksil na inakusa sa pamilya ni Liam ay hindi kasing simple ngang kanyang narinig. Lumalabas na mayroong isang third party, isang dating katuwang sa negosyo na nagmaniobra ng sitwasyon upang sirain ang kanilang partnership. Para siya ang makinabang, ang pakalugi nga pamilya Alcantara ay hindi direkta dahil sa pamilya Ramirez, kundi dahil sa pakalat ng maling impormasyon at paninira ng ikatlong partido na ito. Ang pagbabasa nga mga lumang liham ay nagdulot nga malalim na emosyon kay Elara. Nakita niya ang katotohanan sa mga salita, ang sakit ng kanyang lolo na hindi naipagtanggol ang kanyang sarili, at ang pagtatago ng katotohanan upang protektahan ang kanyang pamilya mula sa karagdagang kahihiyan. Ang kanyang ama na nui bata pa ay naniwala sa maling kuwento at nagtanim ng matinding pagkapot sa mga Ramirez. Bakit hindi ninyo ito ipinaliwanag nun? Tanong ni Elara kay Liam. Ang kanyang boses ay punong pihati. Bakit hinayaan ninyo kaming maniwala sa kasinungalingan? Ang lolo ko ay matanda na nun, Elara, paliwanag ni Liam, at ang aking ama ay napahiya. Hindi nila gustong balikan ang nakaraang masakit. Ang tanging nais nila ay ang lumayo at magsimula muli. Nalaman ko lang ang lahat ng ito nang mamatay ang aking lolo at ipinasa niya sa akin ang mga dokumentong ito. Nandun ang lahat ng katotohanan. Ang pagtuklas ng katotohanan ay tila isang malakas na suntok sa kanyang sikmura. Ang lahat ng kanyang galit, ang lahat ng kanyang pagkapot ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng isang matinding pakiramdam nga pagsisisi at pag-aawa. Niyakap niya ang kanyang nga paa, nanginginig habang ang nga luha ay umagos sa kanyang nga pisngi. Ang lahat ng mataon ng pakdurusa ng pagkapot ay batay lamang sa isang maling akala. Sa gitna ng lahat ng ito, ang kanilang mapuso ay unti-unting nakbukas. Ang bawat sandali na magkasama sila ay hindi lamang tungkol
sa paghahanap nga kasagutan sa suno, kundi sa paghahanap din ng makasagutan sa kanilang nakaraan. Ang kanilang mga pag-usap ay naging mas malalim, mas bukas at mas personal. Anti-anting nawala ang mga dingding na itinayo nila sa pagitan ng kanilang mga puso. Isang gabi, habang nakaupo sila sa loob ng isang 24,7 na kafe, ang parehong kafe kung saan sila nakita ng hindi sinasadya, ipinaliwanag ni Liam ang kanyang bahaging kwento. Ang kanyang pamilya ay napilitang lumayo na may dalang kahihiyan at pagkalugi. Ang kanyang ama ay nakasakit dahil sa stress. At ang kanyang ina ay napilitang magtrabaho ng husto upang suportahan ang kanilang pamilya. Nakita niya ang lahat ng paghihirap na dinalang ang kanilang pamilya at sa kanyang puso mayroong isang bahagi na nagalit sa mga alkantaro. Ngunit mayroon ding isang bahagi na patuloy na nagmamahal kay Elara. Elara, sabi niya, ang kanyang mata ay nakatuon sa kanya. Hindi ko kailanman nakalimutan ang pagmamahal ko sa iyo. Sa kabilang lahat ng sakit at galit, ikaw pa rin ang nasa puso ko. Ang kanyang nga salita ay tila isang balahibo na humaplos sa kanyang puso. Ang damdamin na matagal nang natago ay muling sumiklab. Ang kape na nasa kanyang harapan ay lumamig na, ngunit ang init ng kanilang mapuso ay nagsisimulang mag-alap. Ang sunog sa gusali ay hindi aksidente. Lumabas na ito ay sinadya, isang pagtatangka na sirain ang lahat ng ebidensya ng lumang kasunduan. Ang ikalong partido na ito, na matagal nang nanatili sa anino, ay nagtatangkang sirain ang dokumento na nagpapatunay ng kanyang kasalanan sa pagbagsak ng dalawang pamilya. Sa tulong ebidensya na nakuha ni Liam mula sa lumang safe at ang malumang dokumento na iningatan ng lola ni Elara na gawin nilang ilantad ang katotohanan, ang pinakamasakit na bahagi ay nang malaman nila na ang nagpaplano na lahat ay isang malapit na kaibigan na pamilya nga Alcantara na nuinajing kasosyo sa negosyo. Ang mga balita ay kumalat sa buong residential area. Ang mga Alcantara at Ramirez ay naglabas ng isang joint statement na nagpapaliwanag ng katotohanan. Sa wakas, pagkatapos ng 10 taon ng pagkapot at paghihirap, ang katotohanan ay lumabas. Ang mga pangalan ng mga Ramirez ay nalinis at ang mga Alcantara ay humingi ng tawad sa kanilang pagmamalabis. Ang paglalantad ng katotohanan ay hindi naging madali. Nagkaroon ng protesta, mga pag-alinlangan at mga paktanggi. Ngunit sa tulong nga, mga media at na mga ebidensya, unti-unting natanggap ng publiko ang katotohanan. Ang dating kaaway na nagtago sa anino ay nahaharap na sa batas. Ang panahong itong pag-ayos at pagpapatawad ay isang pagkakataon para kina Elara at Liam na muling magkonekta. Ang kanilang pagmamahalan ay hindi kailanman nawala. Ito ay natago lamang sa ilalim nga bundok ng galit at pagkabigo. Ngayon, sa liwanag ng katotohanan, ang kanilang pag-ibig ay muling sumiklab, mas malakas at mas matatag kaysa kailanman. Nasimula silang bumuong bagong maalaala sa mga lugar na dating pinakmulan ng kanilang sakit. Ang lumang bahay ng lola ni Elara ay naging isang lugar ng pagdiriwang kung saan sila nagtipon kasama ang kanilang pamilya, na ngayon ay muling nakasundo. Ang dating madilim at malamig na parking lot ay naging isang lugar na mabagong simula, kung saan sila nagkita at nagpasiyang harapin ang kanilang hinaharap ng makasama. Isang gabi, habang naglalakad sila sa tahimik na residential area, ang hangin ay banayad at ang mga bituin ay nakningning. Hinawakan ni Liam ang kamay ni Elara at ang init ng kanyang palad ay nadulot ng kapayapaan sa kanyang puso. Elara, sabi niya, ang kanyang boses ay punong kamamahal. Alam kong hindi naging madali ang lahat, ngunit sa kabilang lahat ng iyon, ikaw pa rin ang pinipili ko. Ngumiti si Elara, ang kanyang mata ay punong luhang ang kagalakan. Liam, natuto ako ng maraming bagay sa lahat ng ito. Natuto akong magpatawad at natuto akong magtiwala muli. Ang ating pag-ibig ay hindi lamang isang simpleng kwento ng pagmamahalan. Ito ay isang kwento ng pagpapatawad at ng pangalawang pagkakataon. Ang kanilang paglalakbay ay hindi patapos. Maraming hamon pa rin ang kakaharapin nila sa hinaharap. Ngunit sa pagkakataong ito, handa silang harapin ang lahat ng magkasama. Ang kanilang puso ay lumaki, puno nga pag-unawa at pagmamahal. Ang pag-ibig na dating ipinagbawal ay ngayon ay malayang lumilipad. Isang patunay na ang tadhana ay may kakaibang paraan ng paggabi ng kaluluwa at na ang tunay na pag-ibig ay magtatagumpay sa huli. Ang mga araw ay lumipas
at ang mga sugat ng nakaraan ay dahan-dahang gumaling, hindi naglaho. Ngunit natakpan ng makapal na balat ng pag-unawa at pagtanggap, si Elara at Liam ay hindi na ang dating nga kabataan na nabiha ng pagkapo ng kanilang nga pamilya. Ngayon, sila ay dalawang kaluluwa na nakakitang liwanag sa gitnang kadiliman, pinagsama ng tadhana at ng isang pangalawang pagkakataon na pinili nilang yakapin. Ang kanilang pagmamahalan ay hindi na isang lihim na takpuan sa dilim gabi, kundi isang pakdiriwang na nakikitang lahat. Ang dating mga balakid ay naging tulay at ang dating mga dingding ay naging pintuan. Ang kanilang mga pamilya na dating nakagalit ay unti-unting nagsimulang magkaisa muli na pinagaling ng pag-ibig ni na Elara at Liam. May isang hapon, habang naayos si Elara ng lumang larawan sa bahay ng kanyang lola, natakpuan niya ang isang larawan nila ni Liam nung sila ay bata pa. Nakangiti sila, walang bakas ng pagkaput, tanging dalawang bata na nakmamahalan. Ang larawang iyon ay naging paalala sa kanya na sa kabila ng lahat ng sakit, ang pag-ibig ay laging naroon, naghihintay na muling umusbong. Ang kanilang paglalakbay ay nagdala sa kanila sa iba't ibang lugar, hindi lamang pisikal, kundi emosyonal din. Mula sa madilim at balot ng misteryong underground parking lot, kung saan muling naksalubong ang kanilang malandas, hanggang sa tahimik at puno nga pakmumuni-muni na 24,7 cafe, kung saan unti-unting bumalik ang kanilang damdamin. At ngayon, sa gitna ng residential area na ito, na dating saksi sa kanilang paghihiwalay, ay naging saksi sa kanilang pagbabalik loob. Ang bawat detalye ng kanilang kwento ay tila isang piraso ng puzzle na unti-unting nabuo. Ang matuno nga nakaraan, ang katahimikan na nakabibingi, ang dilim na naktatago nga lihim, ang lamig na bumabalot sa kanilang makapuso, at ang mga amoy na nagpabali sa kanila sa mga alaala, lahat na ito ay naging bahagi ng kanilang paglalakbay. Isang araw, bumisita si Elara sa lumang gusali na nasunog. Ngayon ito ay tinatayo na muli, hindi na bilang isang tanggapan, kundi bilang isang sentro ng komunidad na magsisilbing tulay sa pagitan ng nga pamilya. Isang simbolo ng pagbabago at pagpapatawad. Habang nakatayo siya doon, naramdaman niya ang hangin na humaplos sa kanyang mukha at ang init ng araw ay tila nagbibigay ng pag-asa. Lumapit si Liam sa kanya, hinawakan ang kanyang kamay, at sabay silang tumingin sa bagong istruktura. Elara, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Hindi ito magiging madali, ngunit sa bawat hakbang, sisiguraduhin kong magkasama tayo. Ngumiti si Elara. Liam, hindi kailanman naging madali ang pag-ibig natin, ngunit iyon ang dahilan kung bakit ito ay napakalakas. Dahil sa bawat hamon, natuto tayo, lumaki tayo, at mas lalo tayong nagmamahalan. Ang kanilang pag-ibig ay naging isang patunay na ang pagpapatawad ay hindi lang para sa iba, kundi para rin sa sarili. Ang pagtanggap sa nakaraan, pagtuklas sa katotohanan, at paghahanap ng kapatawaran ay ang mga susi sa isang bagong simula. Ang mga Alcantara at Ramirez ay hindi na ang dating mga pamilya na nagapuotan. Sila ay ngayon ay isang komunidad na pinagsama ng pag-ibig at pag-asa. Ang kanilang kwento ay isang testamento sa kapangyarihan ng pag-ibig na kayang pagalingin ang sugat, magtakip ng pagkakamali at magbigay ng isang pangalawang pagkakataon. Ang pag-ibig na kanilang natakpuan sa gitna ng gulo ay hindi lamang para sa kanila. Ito ay para sa lahat ng mapusong nasugatan. Nagbibigay ng inspirasyon na ang pag-asa ay laging naroon sa kabila na lahat. Sa pagtatapos ng bawat araw, habang ang araw ay lumulubog sa likod ng magusali ng residential area, si Elara at Liam ay magkasama, naglalakad, nag-usap at nagpaplanong sa kanilang hinaharap. Ang kanilang hakbang ay hindi na ang dating mabagal at punong takot, kundi mabilis at punong pag-asa. Ang kanilang puso ay punong pagmamahal at ang kanilang mata ay punong pangarap. Ang kanilang kuwento ay hindi na tungkol sa paghihiwalay, kundi tungkol sa muling pagtatakbo. Hindi na ito tungkol sa mga maling akala, kundi tungkol sa katotohanan na nakpalaya sa kanila. Hindi na ito tungkol sa isang pag-ibig na ipinagbawal, kundi tungkol sa isang pag-ibig na ipinaglaban at sa huli ay nagtagumpay. Ang hangin sa residential area ay hindi na bumubulong ng mga lihim na matagal ng inilibing, kundi ng makwento ng pag-asa at pag-ibig. Ang bawat sulok ng lungsot ay naging saksi sa kanilang paglalakbay.
at ang bawat bituin sa langit ay naging saksi sa kanilang walang hanggang pag-ibig. Si Elara at Liam, dalawang kaluluwa na muling pinagsamang tadhana, ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay, punong pag-ibig at pag-asa, handa na harapin ang anumang hamon na idudulot ngang hinaharap. Ang kanilang pag-ibig ay isang patunay na ang tadhana ay hindi kailanman nakakamali at na ang tunay na pag-ibig ay laging nakakahanap ng paraan upang muling umusbong. Ang bawat umaga para kina Elara at Liam ay ngayon ay sinasalubong ng bagong sigla malayo sa bigat ng nakaraan. Ang dating maaninong pakdududa ay napalitan ng liwanag ng tiwala at pag-asa. Ang residential area na minsang pinakmulan ng kanilang sakit ay naging kanlungan ng kanilang lumalagong pag-ibig. Ang dating mga kalsada na kanilang nilakaran ng mag-isa ay ngayon ay nilalakaran na nila ng magkasama. Ang kanilang mga kamay ay mahigpit na magkahawak. Tila ba iayaw nang magiwalay kailanman. Nagsimulang magplano si Elara para sa muling pagbubukas ng community center sa dating gusali. Habang si Liam naman ay aktibong sumusuporta sa kanya gamit ang kanyang kasanayan sa negosyo upang matiyak ang tagumpayang proyekto. Hindi lamang ito isang gusali. Ito ay isang simbolong kanilang pagpapatawad at pagkakaisa, isang paalala na ang mapagkakamali ay maaring maging simulang isang bagong pag-asa. Ang amoy nga sariwang pintura at na bagong kahoy ay pumalit sa amoy nga usok at abo, isang matibay na patunay ngang kanilang bagong simula. Ang mga pamilya Alcantara at Ramirez sa wakas ay nakasundo, ay regular nang nagtitipon. Ang mga dating gabi na punong pait at galit ay napalitan ng tawanan at masarap na pagkain. Ang lola ni Elara ay masayang-masaya na nakita ang kanyang apong babae na muling ngumiti at nakita ang muling pagkakaisa na dalawang pamilya. Ang kanyang lumang kwento tungkol sa mga pinagsamahan ng kanilang mga lolo at lola ay naging inspirasyon para sa kanila. Gayunpaman, ang paglalakbay tungo sa ganap na pagpapagaling ay hindi ganap na walang bakas. Mayroon pa ring mga sandali kung saan bumabalik ang mga alaalang ng sakit. Isang beses, habang nakaupo sila sa 24.7 Cafe, napansin ni Elara ang isang matandang babae na tinitigan sila ng may halong pagtataka at paghusga. Ito ay isang matandang kapitbahay na matagal nang naniniwala sa bersyon ng kanyang ama ng kuwento. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na hinayaan ni Elara na ang tingin ng iba ay makapinsala sa kanyang kapayapaan. Pinisil ni Liam ang kanyang kamay, isang tahimik na paalala na hindi na sila nag-iisa. Ang kanilang pamamahalan ay naging kanilang kalasag. Ang isa sa pinakamalaking hamon na kanilang hinarap ay ang paharap sa mga taong nagtatangkang muling buksan ang mga lumang sugat. Ang dating kasosyo sa negosyo na nakmaniobra nga lahat ay sinubukan na muling ipilit ang kanyang kasinungalingan sa publiko. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na sina Elara at Liam bitbit ang lahat ng ebidensya. At sa tulong ng kanilang mga pamilya, matagumpay nilang pinasubalian ang lahat ng akusasyon. Ang hustisya ay naging panig sa kanila at ang kanilang dating kaway ay tuluyang naharap sa kanyang mga kasalanan. Sa gitna nga lahat na ito, natuklasan nina Elara at Liam ang lalim ng kanilang pag-ibig. Ito ay hindi lamang isang pag-ibig na nagbunga mula sa pagkakaibigan sa kabataan, kundi isang pag-ibig na sinubo ng panahon ng pait at ng paghihiwalay. Ito ay isang pag-ibig na pumili, na manatili, na lumaban, at sa huli ay nagtagumpay. Ang bawat pagsubok ay nagpatibay sa kanilang samahan, nagpapakita sa kanila na ang kanilang pagmamahalan ay hindi lamang isang simpleng damdamin, kundi isang desisyon, isang pang-araw-araw na pangako. Ang kanilang pag-usap ay naging mas bukas at tapat, walang lihim na itinatago, walang salita na hindi nasasabi. Ang magabi ay ginugugol nila sa pagbabahagi ng kanilang mga pangarap, ng kanilang makakot, at ng kanilang mga pag-asa para sa hinaharap. Nalaman ni Elara ang paghihirap ni Liam habang lumalaki siya na may dalang kahihiyan ng kanyang pamilya. At nalaman ni Liam ang sugat na dinala ni Elara mula sa galit ng kanyang ama. Ang bawat kuwento ay nagbatibay sa kanilang empatiya para sa isa't isa na nagbigay na lalim sa kanilang pagmamahalan. Ang isang gabi, habang naglalakad sila sa gilid ng ilog na dumadaloy sa tabi ng residential area, ang tunog ng tubig ay nakapagpapatahimik.
Ang buwan ay bilog at maliwanag at ang mga bituin ay nagkalat sa kalangitan. Biglang tumigil si Liam. Hinarap si Elara at hinawakan ang kanyang mga kamay. Elara, sabi niya, ang kanyang mata ay nagnining sa ilong buwan. Sa lahat ng aming pinagdaanan, natantok ko na ang ating pag-ibig ay isang himala. Hindi ito madali at marami tayong pagkakamali. Ngunit ang bawat isa ay nagdala sa atin sa puntong ito. Gusto kong gumawang bago na makasama nating isusulat. Gusto kong maging asawa mo. Tumulo ang luha sa mata ni Elara. Ito ay ang sandali na kanyang matagal ng pinangarap, ngunit hindi niya kailanman naisip na magiging possible. Ang kanyang puso ay punong kagalakan at pag-ibig. O Liam, bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Gusto kong maging asawa mo. Ang kanilang paisang dibdib ay naganap sa isang simple ngunit makahulugang seremonya sa hardin ng lumang bahay ng lola ni Elara. Ang lahat ng kanilang mahal sa buhay ay naroon. Mga pamilyang dating nakagalit na ngayon ay nakakaisa sa pagdiriwang ng pag-ibig. Ang amoy nga sariwang bulaklak ng masarap na pagkain ay pumuno sa hangin at ang tawanan at kuwentuhan ay naging musika sa kanilang mga tainga. Ang kanilang buhay ay hindi naging perfect. Mayroon pa ring mahamon ay pagsubok na kakaharapin nila. Ngunit sa bawat hamon natuto silang harapin ito ng makasama gamit ang kanilang pag-ibig bilang kanilang gabay. Ang kanilang pagmamahalan ay naging isang buka ng lakas, isang paalala na ang lahat ng sugat ay maaring gumaling at ang lahat ng manawalang pangarap ay maaring muling matupad. Ang lumang underground parking lot, ang 24,7 cafe, at ang residential area na ito ay mananatili sa kanilang ngalalabilang nga saksi sa kanilang paglalakbay. Ngunit hindi na ito nga lugar nga sakit at pait, kundi nga lugar nga pag-asa, pagpapatawad at nga isang pag-ibig na nagtagumpay sa lahat. Ang bawat eko ang kanilang ngayapa ay hindi na nag-iisa, kundi dalawang pares na naglalakad ng magkasama patungo sa isang hinaharap na punong pag-ibig at walang hanggang pag-asa. Ang kanilang puso na minsan ay punong galit at sakit ay ngayon ay punong pagmamahal, paunawa at ang pangakong makasama silang haharap sa anumang hamon ng buhay. At sa bawat bagong umaga na sumisikat sa residential area na iyon. Ang kwento ni na Elara at Liam ay patuloy na isinusulat. Isang kwento ng pag-ibig na sinubo ng panahon, ng pait, at ng paghihiwalay, ngunit sa huli ay nagtagumpay, nagbibigay inspirasyon sa lahat na ang pag-asa ay laging naroon at na ang tunay na pag-ibig ay kayang pagalingin ang lahat. Ang mga taon ay lumipas at ang kwento ni na Elara at Liam ay naging isang alamat sa kanilang komunidad. Ang mga Alcantara at Ramirez ay naging mga haliging pagkakaisa na nagpapakita sa lahat na ang pagpapatawad at pag-ibig ay kayang lampasan ang anumang matandang sugat. Ang kanilang kasal ay naging simula ng isang bagong kabanata, hindi lamang para sa kanilang dalawa, kundi para sa buong residential area. Ang dating mataong nagtatago sa kanilang mga bahay na may dalang pagkaput ay nagsimulang lumabas, nakikipag-ugnayan at nagtatayo ng mga bagong relasyon. Si Elara ay nagpatuloy sa kanyang trabaho sa community center na ngayon ay mas aktibo kaysa kailanman. Naging kanlungan ito para sa mga pamilyang nakakaranas ng mga paghihirap, nagbibigay ng mga serbisyo at suporta. Ang kanyang mga kasanayan sa sining ay ginamit niya upang magturo ng klase sa mga bata at matatanda, nagbibigay ng pagkakataon sa kanila na ipahayag ang kanilang sarili at hanapin ang kagandahan sa sining. Ang bawat brushstroke, bawat kulay ay tila naglalaman ng kanyang paglalakbay mula sa sakit patungo sa pag-asa. Ang amoy ng pintura sa kanyang studio ay naging amoy ng kanyang bagong buhay. Si Liam naman, gamit ang kanyang talino sa negosyo, ay tumulong sa muling pagtatayo ng ekonomiyang komunidad. Natata siya ng mga maliliit na negosyo, nabigay ng trabaho sa mga lokal na residente at natulak ng mga proyektong pangkaunlaran. Hindi na siya ang dating binatilyo na binabalot ng kahihiyan ng kanyang pamilya. Siya ay ngayon ay isang pinuno, isang taong may pananaw at isang asawa na nagmamahal ng lubos. Ang kanyang boses na dating puno nga pagtatanggol ay ngayon ay puno nga paggabay at inspirasyon. Ang kanilang bahay na binili nila sa isang tahimik na sulok ng residential area
ay naging isang tahanan na puno ng tawanan, pagmamahal, at pag-asa. Mayroon silang 2 anak, isang lalaki at isang babae, na lumaki sa ilalim ng isang bubong na punong paunawa at pagpapatawad. Ang mabata ay walang alam sa dating pagkapot ng kanilang mga pamilya, tanging ang kwento ng pag-ibig ng kanilang mga magulang. Ang kanilang mga anak ay madalas na naglalaro sa hardin, sa ilalim ng parehong puno na dating takpuan nina Elara at Liam nung sila ay bata pa. Ang natunog ng kanilang tawanan ay tila nagpapagaling sa lahat ng lumang sugat ng lugar. Ang bawat sandali ay isang paalala sa kanila na ang pag-ibig ay isang patuloy na paglalakbay, isang pangako na patuloy na inaani araw-araw. Isang araw, habang nakaupo sila sa beranda, pinapanood ang kanilang mga anak na naglalaro, hinawakan ni Elara ang kamay ni Liam. Naalala mo pa ba ang lahat ng ating pinagdaanan? Tanong niya. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa malayo. Ngumiti si Liam. Paano ko makakalimutan? Ang bawat sandali, bawat sakit, bawat luha ay bahaging kung sino tayo ngayon. Ito ang nagturo sa akin na pahalagahan ka at ang paibig natin. At nagturo sa akin na magpatawad, dada ni Elara, hindi lamang sa iba kundi sa aking sarili. Na ang paggapo ay mas nakakapinsala sa sarili kaysa sa iba. Ang kanilang pag-ibig ay hindi lamang isang simpleng pagmamahalan, ito ay naging isang patunayang kapangyarihan ng pagpapatawad, ng kakayahan ng isang tao na bumangon mula sa abo, at ni pangalawang pagkakataon na kayang baguhin ang buong buhay. Ang kanilang kwento ay ipinasa sa mga susunod na henerasyon, isang paalala na ang pag-ibig ay ang pinakamalakas na puwersa sa mundo na kayang pagalingin ang lahat. Ang dating underground parking lot na minsan ay pinagmulan ng kanilang tensyon ay ngayon ay isang lugar na kanilang dinadaanan ng may ngiti na may dalang maanak na puno ng pag-asa. Ang 24.7 Cafe na naging saksi sa kanilang makatahimik na sandali at muling pagkakakonekta ay ngayon ay isang paboritong lugar para sa kanilang makapamilya kung saan sila nagtitipon at nagbabahagi na nga kwento. Ang residential area na iyon na minsang balot ng multo ng nakaraan ay ngayon ay punong buhay, tawanan at pag-asa. Ang bawat detalyang kanilang kwento ay tila isang malaking, komplikadong mosaik. Bawat piraso ay may sariling kahulugan at kontribisyon sa kabuuan. Ang matuno nga nakaraan ay napalitan ng bagong tuno ng buhay. Ang katahimikan ay napuno ng tawanan, ang dilim ay pinalitan ng liwanag at ang lamig ay pinalitan ng init ng pag-ibig. Ang mga amoy na dati nakpabalik sa kanila sa sakit ay ngayon ay nakpapabalik sa kanila sa mga alala na pag-ibig at pagpapatawad. Sa kanilang mga puso na nanatili ang kaalaman na ang kanilang paglalakbay ay isang mahaba at masalimot. Ngunit sa huli, ang pag-ibig ang nagtagumpay. Ang kanilang kwento ay isang testamento sa pagiging matatangang kaluluwa ng tao, sa kakayahan nitong magpatawad at sa walang hanggang kapangyarihan ng isang pangalawang pagkakataon. Ang huling sikat ng araw ay humaplos sa mukha ni na Elara at Liam habang nakaupo sila sa branda. Ang kanilang mga kamay ay mahigpit na makahawak. Ang kanilang mga puso ay puno ng pasasalamat at pagmamahal. Ang lahat ng kanilang pinagdaanan ay nagdala sa kanila sa puntong ito, sa isang buhay na puno ng kagalakan, pag-asa, at isang pag-ibig na hindi kailanman mamamatay. Ang kanilang kwento ay isang walang hanggang paalala na sa kabila ng lahat ng hamon, ang pag-ibig ay laging mananaig at na ang tunay na tadhana ay ang piliing magmahal. Sa kabila ng lahat, patuloy silang sumusulong, makasama sa paggawang kanilang sariling walang hanggang kwento. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw, nagpintang makulay kahel at lila sa kalangitan, habang ang lamig ng gabi ay nagsisimulang yumakap sa paligid. Ang matuno ng paglalaro ng kanilang mga anak ay unti-unting humina, napalitan ng tahimik na bulungan ng hangin sa mga dahon ng puno sa kanilang hardin. Para kina Elara at Liam, ang bawat paglubog ng araw ay hindi lamang pagtatapos ng isang araw, kundi isang pangakong panibagong bukang liwewe, isang patuloy na pakbuklat ng mga pahina ng kanilang walang hanggang kwento.
Ang init ng kanilang mga kamay na magkahawa ay nagpapalalim sa katahimikan. Pinupuno ito ng isang pagmamahal na parang ugat na matibay, sumusuporta sa bawat bahagi ng kanilang buhay. Ang kanilang mga anak, si Lucas at si Sofia, ay lumalaking may sariling ningning. Si Lucas, ang panganay, ay nakmana ang talino ni Liam sa pag-analisa at pagpaplano. Sa edad na 10, madalas na siyang makikita sa hardin, hindi naglalarong bola, kundi abala sa pakbuang nga malilit na estruktura mula sa mga recycled materials. Ang kanyang isip ay laging nahahanap nga solusyon sa nga problemang kanyang naiisip. Mayroon siyang isang matalas na isip at bagamat tahimik, ang kanyang nga mata ay laging nagmamasid. Sumisipsip ngang bawat detalye ngang mundo sa kanyang paligid. Kung minsan, mahalatang may bahit ng pakamahiyain si Lucas. Isang bagay na pinakmanahan niya sa kabataan ni Liam, ngunit itinuturo ni Liam sa kanya ang halaga ng pagiging bukas at pagbabahagi ng kanyang nga ideya. Ang bawat sandali kasama si Lucas ay paalala kay Liam ng kanyang sariling paglalakbay ng batang lalaki na kailangan ding maganap ng kanyang boses. Si Sofia naman, ang bunsong babae, ay isang naglalakat na kagalakan. Taglay niya ang artistikong kaluluwa ni Elara. Ngunit mayroon ding isang hindi mapigil na espiritu ngang pakikipagsapalaran. 5 taong gulang pa lamang, ngunit ang kanyang imahinasyon ay walang hanggan. Kung si Lucas ay abala sa pagbuo, si Sofia naman ay abala sa pagpipinta sa lahat ng pwedeng pintahan mula sa mga bato sa hardin hanggang sa mga lumang kahoy na piraso gamit ang mga hindi nakalalason na pintura na bigay ni Elara. Ang kanyang tawanan ay parang musika. Madalas na pumupuno sa bahay at hardin. Isang tunog na nagpapagaan ng bawat bigat sa puso. Sa kanyang mga mata, makikita ang walang hanggang pag-uusisa at isang kaluluwang malaya na walang takot na tuklasin ang mundo. Pinapalakas ni Elara ang kanyang loop na ipahaya ang sarili at sa bawat guhit at kulay ni Sofia, nakikita ni Elara ang walang hanggang potensyal ng paglikha. Ang kanilang maana ay simbolo nga kanilang pag-ibig at pagkakaisa. Mabunganga, pagpapatawat at pag-asa sa kanilang bahay. Ang mga pader ay napuno nga likhang mga bata, mga guhit ni Sofia at mga maliliit na proyekto ni Lucas. Ang bawat signing ay nagsasalaysay ng isang kwento. Hindi lamang ng nga bata, kundi ng paglalakbay ng kanilang pamilya. Hindi kailanman naramdaman ni na Lucas at Sofia ang bigat ng nakaraan ng kanilang nga angkan. Para sa kanila, ang kanilang mga magulang ay sina Elara at Liam, mga taong nagmamahalan ng walang kondisyon, mga bayani na nagturo sa kanila kung paano magmahal at magpatawad. Ang magkwento nga kanilang mga magulang ay hindi tungkol sa paggapot, kundi tungkol sa pagtagumpay ng pag-ibig sa kabilang lahat. Sa paglipas ng mga taon, lalong lumalim ang ugnayan nina Elara at Liam. Hindi lamang sila mga magulang at mag-asawa. Sila ay mga matalik na kaibigan, mga kasama sa buhay na naunawaan ang bawat galaw ng bawat isa kahit walang salita. Ang kanilang mga gabi sa branda habang pinapanod ang mga bituin ay naging sagradong sandali nga pagbabahagi nga pangarap, mga pagsubok at mga pasasalamat. Si Liam na dating abala sa pagtatanggol sa kanyang pamilya ay ngayon ay mas nakatuon sa pagtatayo nga tulay at pagpapalawa ng pakasa. Ang kanyang negosyo ay hindi lamang lumago sa loob ng komunidad, kundi naging isang halimbawa ng etikal na pamamahala at panlipunang responsibilidad. Naktatak siya nga mga programa sa pagtuturo nga mga kasanayan para sa mga kabataan, nagbibigay nga mga scholarship sa mga nangangailangan at patuloy na nakahanap ng mga paraan upang palakasin ang ekonomiya ng lokal na residente. Ang kanyang pananaw ay lumampas na sa simpleng kita. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang sustainable at inclusive na pamayanan para sa lahat. Samantala, patuloy din si Elara sa kanyang sining. Ang kanyang studio na dating santuaryo ng kanyang pagpapagaling ay naging isang bukas na espasyo para sa pag-aral at inspirasyon. Ang kanyang klase ay lumawa hindi lamang para sa mga bata kundi pati na rin sa mga matatanda na naghahanap ng paraan upang maipahayag ang kanilang sarili at makahanap ng kagandahan sa gitna ng kanilang mga sariling pagsubok. Nagsimula siyang gumamit ng iba't ibang medium, hindi lang pintura, kundi pati na rin clay at mixed media na sumasalamin sa iba't ibang aspeto ng kanyang emosyonal na paglalakbay. Nagkaroon din siya nga exhibit kung saan ang kanyang likha ay hindi lamang nagpakita ng kanyang talento kundi nagsilbing inspirasyon sa marami na harapin ang kanilang sugat at lumikha ng isang bagong simula.
Ang bawat piraso ngang kanyang sining ay may kuwento, isang salamin ngang pag-asa na kanyang natakwan. Ang dating nga pader na pakapot na bumabalot sa kanilang mga pamilya ay tuluyan ng gumuho at sa kanilang lugar ay namuo ang isang matatak na pundasyon ng pag-ibig at pagpapatawad. Ang manatitirang miyembrong kanilang maangkan na unti-unting lumambot ang puso dahil sa patuloy na pagmamahal at paggalang nina Elara at Liam ay naging bahagi na rin ng kanilang malaking pamilya. Hindi ito nangyari ng mabilisan. Dahan-dahan sa pamamagitan ng patuloy na pag-anyaya sa mga pagditipon, sa mga simpleng pagbisita at sa pagbabahagi ng mga kuwento, ang nalamat ng nakaraan ay unti-unting napuno ng pag-unawa. Ang mga pamilya na minsang pinaghiwalay ngalit ay ngayon ay nagtitipon sa mga kaarawan at pista opisyal. Ang mga dating hindi nagkikibuan ay ngayon ay nagtatawanan at nagkukuwentuhan. Ang lolo't-lola na dating may mapilat ng labanan sa kanilang mapuso, ay ngayon ay pinaglalaanan ang kanilang maapo nga walang hanggang pagmamahal. Ang kanilang mga mata ay nagniningning sa tuwa sa bawat halakhak ni na Lucas at Sofia. Ang residential area na iyon na minsang saksi sa kanilang mga pagtatalo ay ngayon ay naging isang makulay na komunidad na may matibay na ugnayan. Ang mga kapitbahay ay hindi lamang mataong naninirahan sa parehong lugar. Sila ay naging extension kanilang pamilya, nagtutulungan, nakbabahagyan, at nakdiriwang ng bawat tagumpay. Ang 24,7 Cafe na naging saksi sa kanilang matahimik na sandali ay ngayon ay isang paboritong tambayan ng mga residente. Isang lugar kung saan ang mga kuwento ay ipinagpapasa, ang mga ideya ay ibinabahagi, at ang mga relasyon ay pinapalalim. Ang may-ari ng cafe ay madalas na nakuwento tungkol kina Elara at Liam kung paano ang kanilang pag-ibig ay nagpabago sa kapaligiran ng lugar, nagbigay ng bagong pag-asa at inspirasyon. Isang hapon, habang naglalakad sina Elara at Liam sa parke, kasama ang kanilang mga anak, napansin nila ang isang lumang gusali na dati walang buhay at nasira. May isang grupo nga kabataan ang naglilinis at nagpipintura nito. Ang kanilang boses ay puno ngang sigasik. Nilapitan nila ang grupo at nalaman na ito ay isang proyektong inisyatiba nga kabataan sa komunidad na may suporta sa negosyo ni Liam at sa artistikong paggabay ni Elara. Ang gusaling iyon ay itatayo bilang isang community center, isang espasyo para sa sining, edukasyon at pagtitipon ng mga tao. Ang mural sa dingding ay ididisenyo ni Elara kasama ang kabataan na nakapapakita ng kuwento ng komunidad mula sa mga pagsubok hanggang sa pagkakaisa. Alam mo, sabi ni Elara kay Liam habang pinamamasdan ang kabataan, para silang tayo nung bata pa tayo, punong pangarap, punong enerhiya. Pero ang kaibahan, wala silang bigat ng nakaraan na dala natin. Ngumiti si Liam, ang kanyang mata ay nagnining sa pagmamalaki dahil ipinaglaban natin ang kinabukasan na ito para sa kanila. Ipinakita natin na ang pagpapatawad at pagmamahal ay posibleng pundasyon para sa isang mas magandang bukas. Ang kanilang pag-usap ay napatigil nang lumapit si Lucas na may dalang isang lumang kahoy na piraso. Papa Mama, tingnan niyo po. Maaari po kaya itong maging bahagi ng bagong center. Pwede ko po itong ayusin at lagyan ng mag-gears para maging interactive na exhibit. Tumango si Liam. Magandang ideya yan, anak. Magaling ang pagkakaisip mo. Pero tandaan, ang pinakamahalaga sa paggawa ng isang bagay ay ang intensyon sa likod nito. Para kanino mo ito ginagawa? Para sa komunidad po, sagot ni Lucas. Ang kanyang mata ay naniningning. Para sa lahat ng mga bata na gustong matuto at maglaro, para po makaroon sila ng lugar na gaya ng ating bahay na puno ng saya. Niyakap ni Elara si Lucas. Ang kanyang puso ay puno ng tuwa. Tama ka na, sa bawat proyekto, sa bawat sining, ang layunin ay ang pagbabahagi ng kagalakan at pag-asa. Si Sofia naman ay dumating na may hawa na isang malaking paintbrush. Ang kanyang mukha ay may bahid ng pintura. Mama, Papa, pwede po ba akong magpinta ng mga bulakla sa dingding? Yung maraming kulay na nakapapakita nga kaligayahan. Oo naman baby, sagot ni Elara. Ang galing mo talaga. At alam mo, Sofia, ang bawat kulay na pipiliin mo ay mayroong kwento. Ang pula ay para sa pag-ibig, ang asul ay para sa kapayapaan, at ang berde ay para sa pag-asa. Lahat na iyan ay mahalaga sa ating komunidad.
Ang bawat interaction na gaya nito ay hindi lamang simpleng pag-usap ng magulang at anak. Ito ay isang paglilipat ng mahalaga, isang pagpapasa ng sulo ng pag-asa at pagmamahal sa susunod na henerasyon. Para kina Elara at Liam, ang kanilang maana ay hindi lamang kanilang dugot laman. Sila ang kanilang pamana, ang patunay na ang pag-ibig ay tunay na walang hanggan at kayang baguhin ang buong mundo sa kanilang tahanan. Ang tradisyon ay umayabong. Tuwing gabi bago matulog, nagbabasa si Elara o si Liam nga kwento sa kanilang mga anak. Hindi lamang mga fairy tales ang kanilang binabasa. Madalas, kinukwento nila ang mga alamat ng kanilang sariling bayan at sa mga piling pagkakataon, ang mga kwento nga tao sa komunidad na nagpakita nga kabutihan at tapang. Sa paglipas ng panahon, dahan-dahang naunawaan ni na Lucas at Sofia ang diwangang kanilang sariling kwento, hindi ang detalyang ang pagkapot, kundi ang kalakasan ng pag-ibig at pagpapatawad. Natuto silang makita ang kahalagahan ng pagrespeto sa bawat tao, anuman ang kanilang pinanggalingan. Isang Pasko, habang nagtitipon ang kanilang malaking pamilya, kabilang ang dating miyembro ang kanang Elara at Liam, sa ilalim ng ilaw ng Christmas tree, napansin ni Elara ang isang luma at binabalatan ng dekorasyon na hawa ni Lola Elena, ang ina ni Liam. Ito ay isang maliit na angel figurine na minsan nang naging sentro ng isang mainit na pagtatalo sa pagitan ng kanilang mga angkanong. Sila ay bata pa, akala niya ay nawala na iyon. Ngayon, si Lola Elena ay nakangiti habang ikinuwento kay Sofia ang kasaysayan ng angel, kung paano ito ipinasa mula sa henerasyon-henerasyon at kung paano ito ngayon ay simbolo ng kapayapaan sa kanilang pamilya. Minsan, ang angel na ito ay naging dahilan ng kalungkutan. Sabi ni Lola Elena, ang kanyang tinik ay malambing, pero dahil sa pag-ibig ng iyong mama at papa, ang angel na ito ay naging paalala na ang tunay na regalo ay ang pagkakaisa ng pamilya. Ito ang aming angel ng kapayapaan. Ang mamata ni Elara ay napuno ng luhang pasasalamat. Ang bawat lama sa nakaraan ay unti-unting napapalitan ng bagong kahulugan ng pag-asa at pagmamahalan. Ang lahat ng kanilang pinagdaanan ay nakbunga ng isang bagay na mas maganda kaysa sa kanilang inasahan. Ang kanilang kuwento ay hindi na lamang tungkol sa dalawang tao. Ito ay naging kuwento ng isang komunidad na nagilom, ng pamilyang nagkaisa at ng henerasyong natutong magmahal. Ang amoyng pintura sa studio ni Elara ay patuloy na nagpapabalik sa kanyang bagong buhay. Ngunit ngayon, mayroon na itong halong amoyng sariwang lupa mula sa hardin, nga amoy nga nilulutong pagkain mula sa kusina at ng matamis na amoy ng pagkabata mula sa mga likha ni Sofia. Hindi na ito amoy ng pagpapagaling lamang. Ito ay amoy ng pagdiriwang, ng patuloy na paglago. Ang bawat brushstroke ay hindi na lamang nagsasalese ang kanyang paglalakbay mula sa sakit patungo sa pag-asa, kundi nagsasalese din ng kanyang paglalakbay bilang isang ina, bilang isang asawa, at bilang isang pilar ng kanyang komunidad. Si Liam naman, sa bawat desisyong kanyang ginagawa sa negosyo, ay laging iniisip ang kapakanan ng nakararami. Ang kanyang talino ay hindi na lamang para sa pagkamit ng tagumpay sa pananalapi, kundi para sa paklikang mga oportunidad na magpapabuti sa buhay ng bawat residente. Ang kanyang boses na dating punong pagtatanggol ay ngayon ay punong paggabay at inspirasyon na nagbibigay liwanag sa mga taong naghahanap ng direksyon. Madalas siyang inaanyayahan sa mga seminar at komprensya upang ibahagi ang kanyang kuwento. Ang kuwento ng isang taong bumangon mula sa kahihiyan ng kanyang pamilya upang maging isang pinuno, at higit sa lahat, ang kwento ni isang taong naglakas loob na magmahal sa kabilang lahat. Sa mga taon na lumipas, dumaan din sila sa mga pagsubok, mga hamon sa negosyo, mga karamdaman at mga panandaliang hindi pagkakaunawaan. Ngunit sa bawat pagsubok, ang kanilang pag-ibig ay naging kanilang kuta, ang kanilang matatag na pundasyon. Natuto silang makipag-usap ng bukas, makinig ng may pag-unawa, at magpatawad ng walang pag-aalinlangan. Ang bawat hamon ay hindi nagpapahina sa kanila, kundi nagpapalakas sa kanilang ugnayan, nagpapatibay sa kanilang pangako sa isa't isa at sa kanilang pamilya.
Isang araw, habang nakaupo sila sa beranda, pinapanood ang kanilang mga anak na natutulungan sa pagtatanim ng mga bagong halaman sa hardin. Kinili si Elara sa isang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan. Ito ay hindi ang uri ang kapayapaan na walang ingay, kundi ang kapayapaan na mayroong buhay, na puno ang tawanan at manggabulong pagmamahalan. Hinihimas niya ang kamay ni Liam. Naalala mo ba ang puno na iyon? Tanong ni Elara. Tumuturos sa matandang puno kung saan sila madalas magtakpo nung sila ay bata pa. Ang puno ay lumago. Ang masangan nito ay mas malapad. Nagbibigay mas malaking lilim sa hardin. Iyon ang saksi sa ating mga simula, sa ating mga lihim na pag-asa. Ngumiti si Liam, ang kanyang tingin ay nakatuon sa puno at ngayon saksi rin iyan sa ating pagpapatuloy. Sa bawat dahon nito, makikita mo ang bawat taon na lumipas, bawat pagsubok na ating nilampasan, at bawat sandaling ang pagmamahalan na ating ibinahagi. Ito ay isang buhay na paalala na ang lahat ay nagbabago, ngunit ang pag-ibig ay nananatili. Ang kanilang pag-usap ay napatigil nang marinig nila ang tawag ni Sofia. Mama, Papa, tingnan niyo po. May lumabas na po na bagong usbong. Hawak ni Sofia ang isang maliit na halaman na bagong sibol. Ang kanyang mukha ay nagnining sa tuwa. Nilapitan sila ni na Elara at Liam at kasama ang kanilang mga anak, pinagmamasdan nila ang bagong usbong. Para kay Elara at Liam, ang munting halaman ay higit pa sa isang simpleng paktubo. Ito ay simbolong kanilang buhay, ng kanilang pag-ibig at ng kanilang pamilya. Ito ay isang patunay na sa bawat pagtatapos ay mayroong bagong simula at sa bawat paghihirap ay mayroong pag-asa. Ito ay isang walang hanggang paalala na ang buhay ay isang patuloy na paglago, isang patuloy na paglikha ng kagandahan na pinapatibay ng pag-ibig. Ang kwento ni na Elara at Liam ay hindi nagtapos sa kanilang paghahanap ng kapayapaan. Ito ay patuloy na isinusulat sa bawat ngiti ng kanilang anak, sa bawat proyektong kanilang sinusuportahan sa komunidad at sa bawat tahimik na sandali ng pagmamahalan sa pagitan nila. Ito ay isang kwento na ipinapasa mula sa henerasyon-henerasyon, hindi bilang isang alamat ng mga taong nagtagumpay sa pagkapot, kundi bilang isang paalala na ang bawat isa ay may kakayahang bumangon mula sa abo, na ang pagpapatawad ay nagpapalaya at na ang pag-ibig sa kanyang pinaadalisay na anyo ay ang tanging puwersa na kayang pagalingin ang lahat ng sugat, lumikha ng magabagong simula at bumuo ang isang walang hanggang kwento. Ang kanilang buhay ay naging isang bukas na aklat, isang inspirasyon sa mga naghahanap ng liwanag sa dilim, ng pag-asa sa kawalan ng pag-asa. Sa kanilang patanda, hindi nawala ang kanilang ningning, bagkus lalo pa itong naging matindi, naging isang gabay sa kanilang mga anak at apo at sa buong komunidad. Ang kanilang mga kamay na minsang humawa sa takot at pag-alinlangan ay ngayon ay humahawa ng matatag, punong karunungan at pagmamahal. Ang kanilang mga mata na minsang puno nga hinanakit ay ngayon ay puno nga pangunawa at kaligayahan. Ang nasikat ng araw ay patuloy na sumisikat at lumulubo sa kanilang residential area, sa kanilang hardin at sa kanilang tahanan. Bawat araw ay nadadala ng panibagong pagkakataon upang ipagpatuloy ang kanilang walang hanggang kwento. Isang kwento ng pag-ibig na nagtagumpay, ng pagpapatawad na napagaling, at ni pag-asa na hindi kailanman mamamatay. At sa bawat bagong kabanata, mas lumalalim ang kanilang pag-unawa sa isang katotohanan na ang tunay na tadhana ay hindi isang destinasyong kailangan nilang abutin, kundi isang pagpipiliang kanilang ginagawa araw-araw ang piling magmahal sa kabilang lahat at sa lahat ng oras. Patuloy silang sumusulong makasama sa paggawang kanilang sariling walang hanggang kwento, isang paglalakbay na walang katapusan tulad ng pag-ibig na kanilang natagpuan. Habang napapatuloy ang kanilang paglalakbay, hindi lamang ang pamilya ni na Elara at Liam ang nakaranas ng malalim na pagbabago. Ang kanilang kwento ay parang isang alon na kumalat sa buong komunidad na lumihang ripple effect sa mga buhay nga taong nakapaligid sa kanila. Ang mga kapitbahay na minsang naalangan na matulungan dahil sa mga lumang alitan o pagkakaiba ng opinyon ay unti-unting natuto mula sa halimbawa ni na Elara at Liam.
Ang dating kalakaran ng pagiging hiwalay at nakatuon lamang sa sariling pamilya ay napalitan ng isang espiritu ng pagtutulungan at pagkakaisa. Ang inisyatiba ni Liam na magtata ng mga malilit na negosyo ay lalo pang lumago. Hindi lamang ito nagbigay trabaho, kundi nagbigay din ng pag-asa sa mga kabataang walang direksyon. Sa tulong kanyang mentorship program, maraming kabataan ang nakahanap ng kanilang sariling landas, nagtatayo ngang sariling negosyo o nagiging bihasa sa iba't ibang larangan. Ang kanyang opisina ay naging isang bukas na espasyo para sa mga aspiring entrepreneurs, isang lugar kung saan ang nga ideya ay pinanday at ang nga pangarap ay binibigyan ng hugis. Ang kanyang karanasan mula sa pagiging anak ng isang pamilyang may kahihiyan hanggang sa pagiging respetadong leader ay naging inspirasyon para sa marami na huwag susuko anuman ang pagsubok. Ang kanyang boses na dating puno ng pagtatanggol ay ngayon ay isang boses ng katarungan at pag-asa na nagbibigay lakas sa mga mahihina at nagbibigay gabay sa mga naliligaw. Sa kabilang banda, ang sining ni Elara ay hindi lamang nanatili sa mga padang ng kanyang studio. Ang kanyang nga muro sa community center ay naging isang visual na salaysay ng kanilang paglalakbay, isang paalala na ang kagandahan ay matatakpuan sa pagkakaisa. Ang mga klase na kanyang tinuturuan ay nagbunga nga mga bagong artist sa komunidad, mga tawong natuto na gamitin ang sining bilang terapi, bilang paraan ng pagpapahayag at bilang paraan ng pagpapagaling. Nagsimula siyang maorganisa nga art festivals, kung saan ang gawa nga lokal na artist ay ipinapakita na nagbibigay ng pagkakataon sa kanila na ibahagi ang kanilang magkwento sa pamamagitan ng kanilang sining. Ang amoy kang pintura sa kanyang studio ay hindi na lamang amoy kanyang bagong buhay, kundi amoy na rin kang pagkamalikhay na kumalat sa buong komunidad. Ang kanilang mga anak, sina Lucas at Sofia, ay lumalaking may malalim na pag-unawa sa mundo. Si Lucas, na ngayon ay isang teenager, ay lalo pang naging matalino at mapanuri. Hindi lamang siya nagpapakita ng husay sa pagbuo ng mga istruktura, kundi sa pag-unawa rin sa mga sistema at proseso. Nagiging aktibo siya sa mga proyektong pangkomunidad na nakatuon sa pagpapabuti ng kalikasan at paggamit ng sustainable resources. Madalas na humuhugot ng inspirasyon mula sa mga proyekto ni Liam. Sa isang youth leadership camp, siya ay napresenta ng isang plano para sa isang community garden na hindi lamang magbibigay ng pagkain, kundi magsisilbing espasyo para sa pag-aral at pagkakaisa. Ang kanyang pagkamahiyain ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang kumpiyansa na nagmumula sa kanyang kaalaman at malalim na pag-isip. Si Liam ay lubos na ipinakmamalaki si Lucas, nakikita sa kanya ang kanyang sariling paglalakbay at ang potensyal na lampasan pa ang kanyang mga nagawa. Si Sofia naman, na ngayon ay isang masiglang batang babae, ay patuloy na nagliliyab sa kanyang artistikong kaluluwa. Ang kanyang magawa ay lalong nagiging komplikado at punong emosyon na sumasalamin sa kanyang pag-unawa sa mundo. Hindi lamang siya napipinta sa mga pader o canvas, natuto rin siyang gumawa ng mga pottery, mga eskultura mula sa recycled materials at iba pang porma ng signing na napapahayag ang kanyang kaluluwa. Nagiging boses din siya para sa mga bata sa komunidad na nagtuturo sa kanila ng signing at nagbibigay inspirasyon na gamitin ang kanilang imahinasyon. Ang kanyang tawanan ay patuloy na pumupuno sa kanilang bahay, ngunit ngayon ay mayroon na itong mas malalim na tunog, isang tunog ng pag-asa at pagmamahal na kanyang ibinabahagi. Si Elara ay nakikita sa kanya ang kanyang sariling paglalakbay at masaya siyang makitang si Sofia ay malayang nagpapahayag ng sarili ng walang takot. Isang bagay na matagal niyang pinagtrabahuan na makamit sa kanyang sarili. Ang kanilang bahay na binili nila sa isang tahimik na sulok residential area ay hindi lamang isang tahanan na punong tawanan, pagmamahal at pag-asa. Ito ay naging isang simbolong pagilom at pagbabago. Ang hardin na dating lugar nga batang naglalaro ay ngayon ay isang masaganang hardin na may iba't ibang uri ng gulay at bulala, isang proyektong inumpisahan ni Lucas at pinaganda ni Sofia. Ang matandang puno na dating saksi sa kanilang lihim na takpuan ay ngayon ay saksi sa nga family gathering, sa nga kwento nga lolo-lola at sa nga pagbabahagi nga pangarap nga bagong henerasyon. Ang bawat sulog na bahay ay may sariling kwento, isang alala na pakibak at pagpapatawad. Ang dating underground parking lot na minsan ay pinamulan ng kanilang tensyon ay ngayon ay isang lugar na kanilang dinadaanan ng may ngiti na may dalang maanak na punong kaasa. Ngunit ngayon,
ito ay ginagamit na rin bilang isang ligtas na espasyo para sa mga event ng komunidad, mga flea markets, mga youth concerts at mga art exhibits. Ang dating anino ng nakaraan ay ganap ng napalitan ng liwanag ng pagkakaisa. Ang 24,7 Cafe na naging saksi sa kanilang mga tahimik na sandali at muling pagkakakonekta ay ngayon ay isang paboritong lugar para sa kanilang mga pamilya at sa buong komunidad kung saan sila naktitipon at nakbabahagi nga kuwento. Ang amoy nga kape ay laging may halong tawanan at masiglang pag-usap. Ang kanilang pag-ibig ay hindi lamang isang simpleng pagmamahalan. Ito ay naging isang buhay na testamento ang kapangyarihan ng pagpapatawad, ng kakayahan ng isang tao na bumangon mula sa abo at ni pangalawang pagkakataon na kayang baguhin ang buong buhay. Ang kanilang kuwento ay ipinasa sa mga susunod na henerasyon hindi lamang sa pamamagitan nga salita, kundi sa pamamagitan ng pamumuhay sa bawat aksyon ng kabutihan, sa bawat pagpapatawad, at sa bawat pagpili na magmahal. Ito ay isang patuloy na aral, isang paalala na ang pag-ibig ay ang pinakamalakas na puwersa sa mundo na kayang pagalingin ang lahat at na ang tunay na tadhana ay ang piliing magmahal sa kabila ng lahat at sa lahat ng oras. Sa paglipas ng panahon habang ang kanilang buhok ay unti-unting pumuti at ang kanilang mga balat ay nilalagyan ng mga marka ng edad, ang ningning sa kanilang mga mata ay hindi nawala. Bagkus, lalo pa itong lumalim na puno ng karunungan at pagmamahal. Ang kanilang mga puso ay punong pasasalamat sa bawat sandali na ibinigay sa kanila, sa bawat hamon na kanilang nalampasan, at sa bawat pag-ibig na kanilang ibinahagi. Isang gabi, habang nakaupo sila sa beranda, ang huling sikat ng araw ay humahaplos sa kanilang mga mukha, ang kanilang mga kamay ay mahigpit na magkahawak, ang kanilang mga anak ay matagal nang natutulog, at ang kanilang maapo ay bumibisita tuwing weekends na dadala ng panibagong buhay sa kanilang tahanan. Tahimik silang nagmasid sa kalangitan, kung saan ang mga bituin ay nagsisimulang lumiwanag parang libu-libong maliliit na pag-asa na kumikinang sa dilim. Naalala mo ba, Liam? Sabi ni Elara, ang kanyang tinig ay malambing. Noong una tayong nagkita sa ilalim nga ilang buwan, sa gitna nga dilim nga nakaraan, at hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Pinisil ni Liam ang kamay ni Elara. Elara. At hindi ko akalain na ang pag-ibig natin ay magdadala sa atin sa ganito kagandang kinabukasan. Ang bawat sakit, bawat luha, bawat paghihirap ay naghatid sa atin dito. Ito ang nagturo sa akin na pahalagahan ka at ang pag-ibig natin higit sa lahat. At nagturo sa akin na magpatawad, dagdag ni Elara, hindi lamang sa iba, kundi sa akin sarili. Na ang pagkapot ay mas nakakapinsala sa sarili kaysa sa iba at na ang pagpapatawad ang tunay na kalayaan. Natutunan ko na ang sining ay hindi lamang tungkol sa paglikha ng kagandahan kundi sa pagpapagaling ng kaluluwa. Ang bawat piraso ng sining na aking nilikha ay isang paalalang pag-asa. Ang kanilang pag-ibig ay hindi lamang isang simpleng pagmamahalan. Ito ay naging isang patunay nga pangyarihan nga pagpatawad nga kayahan ng isang tao na bumangon mula sa abo at nga pangalawang pagkakataon na kayang baguhin ang buong buhay, hindi lamang para sa dalawang tao, kundi para sa buong komunidad at sa mga henerasyon na darating. Ang kanilang kwento ay pinasa sa mga susunod na henerasyon, isang walang hanggang paalala na sa kabila ng lahat ng hamon, ang pag-ibig ay laging mananaig at na ang tunay na tadhana ay ang piling magmahal sa kabilang lahat at sa lahat ng oras. Ito ang kanilang pamana. Ang dating underground parking lot na minsan ay pinagmulan ng kanilang tension ay ngayon ay isang lugar na kanilang dinadaanan ng may ngiti na may dalang nga apo na puno ngang pag-asa. Ang 24,7 Cafe na naging saksi sa kanilang nga tahimik na sandali at muling pagkakakonekta ay ngayon ay isang paboritong lugar para sa kanilang nga pamilya kung saan sila naktitipon at nagbabahagi ng kwento kasama ang kanilang mga anak at apo sa gitna ng masiglang tawanan at mainit na pag-usap. Ang residential area na iyon na minsang balot ng multo na karaan ay ngayon ay punong buhay, tawanan at pag-asa, isang testamento sa pagbabago na kayang likhain ng pag-ibig. Ang bawat detalye ng kanilang kwento ay tila isang malaking, komplikadong mosaik. Bawat piraso ay may sariling kahulugan at kontribusyon sa kabuuan na nagpapakita ng isang obra maestra ng buhay. Ang matunong na nakaraan ay napalitan ng mga bagong tunong ng buhay.
ang katahimikan ay napunong ng tawanan ng mga bata at apo, ang dilim ay pinalitan ng liwanag ng pag-asa, at ang lamig ay pinalitan ng init ng pag-ibig na walang hanggan. Ang maamoy na dati nagpabalik sa kanila sa sakit ay ngayon ay nagpapabalik sa kanila sa maalala na pag-ibig, pagpapatawad at na isang buhay na buong buhat masaya. Sa kanilang mapuso nananatili ang kaalaman na ang kanilang paglalakbay ay isang mahaba at masalimuot, punong pagsubok at paghihirap. Ngunit sa huli, ang pag-ibig ang nagtagumpay. Ang kanilang kwento ay isang testamento sa pagiging matatag ng kaluluwang tao, sa kakayahan nitong magpatawad, at sa walang hanggang kapangyarihan ng isang pangalawang pagkakataon. Ito ay isang paalala na ang pag-ibig ay hindi lamang isang damdamin, kundi isang desisyon, isang pagpipilian na ginagawa araw-araw. Ang huling sikat ng araw ay humaplos sa mukha nina Elara at Liam habang nakaupo sila sa beranda. Ang kanilang makamay ay mahigpit na magkahawa. Ang kanilang mapuso ay puno ng pasasalamat at pagmamahal. Ang lahat ng kanilang pinagdaanan ay nadala sa kanila sa puntong ito, sa isang buhay na puno ng kagalakan, pag-asa, at isang pag-ibig na hindi kailanman mamamatay. Ang kanilang kwento ay isang walang hanggang paalala na sa kabila ng lahat ng hamon, ang pag-ibig ay laging mananaig at na ang tunay na tadhana ay ang piling magmahal sa kabila ng lahat. Patuloy silang sumusulong makasama sa paggawang kanilang sariling walang hanggang kwento. Ang kanilang pamana ay mananatili na bibigay inspirasyon sa mga darating pang henerasyon na maglakas loob na magmahal at magpatawad at lumikha ng sarili nilang bersyon ng walang hanggang kwento. Ang kanilang pag-ibig ay hindi nagtatapos, bagkus ito ay patuloy na nagbabago at lumalago. Tulad ng isang walang hanggang kanta na patuloy na umaawit sa puso nga ng nakarinig nito. Ang araw ay dahan-dahang lumulubok sa abot tanaw, napinta ng mga kulay kahel at lila sa kalangitan, habang ang lamig ng gabi ay nagsisimulang yumakap sa paligid. Ang matunong ang paglalaro nga kanilang nga anak ay unti-unting humina, napalitan ngang tahimik na bulungan ngang hangin sa madahon ngang puno sa kanilang hardin. Para kina Elara at Liam, ang bawat paglubok ng araw ay hindi lamang pagtatapos ng isang araw, kundi isang pangakong panibagong bukang liwewe, isang patuloy na pagbuklat na mga pahina na kanilang walang hanggang kwento. Ang init ng kanilang makamay na magkahawak ay nagpapalalim sa katahimikan. Pinupuno ito ngang isang pagmamahal na parang ugat na matibay. Sumusuporta sa bawat bahagi ng kanilang buhay. Ang kanilang maana, si Lucas at si Sofia, ay lumalaking may sariling ningning. Si Lucas, ang panganay, ay nagmana ng talino ni Liam sa pag-analisa at pagpaplano. Sa edad na 10, madalas na siyang makikita sa hardin, hindi naglalarong bola, kundi abala sa pagbuo ng malilit na istruktura mula sa mga recycled materials. Ang kanyang isip ay laging naghahanap ng solusyon sa mga problemang kanyang naisip. Mayroon siyang isang matalas na isip at bagamat tahimik, ang kanyang mamata ay laging namamasid, sumisipsip ng bawat detalye ng mundo sa kanyang paligid. Kung minsan, mahahalatang may bahid ng pagkamahiyain si Lucas, isang bagay na pinagmanahan niya sa kabataan ni Liam, ngunit itinuturo ni Liam sa kanya ang halaga ng pagiging bukas at pagbabahagi ng kanyang mga ideya. Ang bawat sandali kasama si Lucas ay paalala kay Liam ng kanyang sariling paglalakbay ng batang lalaki na kailangan ding maganap ng kanyang boses. Si Sofia naman, ang bunsong babae, ay isang naglalakat na kagalakan. Taglay niya ang artistikong kaluluwa ni Elara. Ngunit mayroon ding isang hindi mapigil na espiritu ng pakikipasapalaran. 5 taong gulang pa lamang, ngunit ang kanyang imahinasyon ay walang hanggan. Kung si Lucas ay abala sa pagbuo, si Sofia naman ay abala sa pagpipinta sa lahat ng pwedeng pintahan mula sa mga bato sa hardin hanggang sa mga lumang kahoy na piraso gamit ang mahindi na kalalason na pintura na bigay ni Elara. Ang kanyang tawanan ay parang musika, madalas na pumupuno sa bahay at hardin, isang tunog na napapagaan na bawat biga sa puso. Sa kanyang mata, makikita ang walang hanggang pausisa, isang kaluluwang malaya, na walang takot na tuklasin ang mundo. Pinapalakas ni Elara ang kanyang loob na ipahaya ang sarili, at sa bawat guhit at kulay ni Sofia,
nakikita ni Elara ang walang hanggang potensyal ng paglikha. Ang kanilang mga anak ay simbolo ng kanilang pag-ibig at pagkakaisa, mga bunga ng pagpapatawad at pag-asa. Sa kanilang bahay, ang mapader ay napuno nga likha nga mga bata nga guhit ni Sofia at mga malilit na proyekto ni Lucas. Ang bawat sining ay nagsasalaysay ng isang kuwento, hindi lamang ng nga bata, kundi ngang paglalakbay ng kanilang pamilya. Hindi kailanman naramdaman ni na Lucas at Sofia ang bigat ng nakaraan ng kanilang nga angkan. Para sa kanila, ang kanilang mga magulang ay sina Elara at Liam, mga taong nagmamahalan ng walang kondisyon. Mga bayani na nagturo sa kanila kung paano magmahal at magpatawad. Ang makuwento nga kanilang mga magulang ay hindi tungkol sa paggapot, kundi tungkol sa pagtagumpay nga pag-ibig sa kabila nga lahat. Sa paglipas ng mga taon, lalong lumalim ang ugnayan nina Elara at Liam. Hindi lamang sila mga magulang at mag-asawa, sila ay mga matalik na kaibigan, mga kasama sa buhay na naunawaan ang bawat galaw ng bawat isa kahit walang salita. Ang kanilang mga gabi sa beranda, habang pinapanood ang mga bituin, ay naging sagradong sandali nga, pagbabahagi nga, mga pangarap, mga pagsubok, at mga pasasalamat. Si Liam na dating abala sa pagtatanggol sa kanyang pamilya, ay ngayon ay mas nakatuon sa pagtatayo ng mga tulay at pagpapalawa ng pag-asa. Ang kanyang negosyo ay hindi lamang lumago sa loob ang komunidad, kundi naging isang halimbawa ang etikal na pamamahala at panlipunang responsibilidad. Nagtatak siya nga mga programa sa pagtuturo nga kasanayan para sa mga kabataan, nagbibigay nga mga scholarship sa mga nangangailangan at patuloy na naghahanap ng mga paraan upang palakasin ang ekonomiya na lokal na residente. Ang kanyang pananaw ay lumampas na sa simpleng kita. Ito ay tungkol sa paglihang isang sustainable at inclusive na pamayanan para sa lahat. Samantala, patuloy din si Elara sa kanyang sining. Ang kanyang studio na dating santuaryo ng kanyang pagpapagaling ay naging isang bukas na espasyo para sa pag-aral at inspirasyon. Ang kanyang klas ay lumawa, hindi lamang para sa mga bata kundi pati na rin sa mga matatanda na naghahanap ng paraan upang may pahayag ang kanilang sarili at makahanap ng kagandahan sa gitna ng kanilang masariling pagsubok. Nagsimula siyang gumamit ng iba't ibang medium, hindi lang pintura, kundi pati na rin clay at mixed media na sumasalamin sa iba't ibang aspeto ng kanyang emosyonal na paglalakbay. Nagkaroon din siya ng exhibit kung saan ang kanyang mga likha ay hindi lamang nagpakita ng kanyang talento, kundi nagsilbing inspirasyon sa marami na harapin ang kanilang mga sugat at lumikha ng isang bagong simula. Ang bawat piraso ng kanyang sining ay may kwento, isang salamin ng pag-asa na kanyang natakpuan. Ang dating nga pader nga pakapot na bumabalot sa kanilang mapamilya ay tuluyan ng gumuho at sa kanilang lugar ay namuo ang isang matatak na pundasyon ng pag-ibig at pagpapatawad. Ang nga natitirang miyembrong kanilang maangkan na unti-anting lumambot ang puso dahil sa patuloy na pagmamahal at paggalang nina Elara at Liam ay naging bahagi na rin ng kanilang malaking pamilya. Hindi ito nangyari ng mabilisan. Dahan-dahan, sa pamamagitan ng patuloy na pag-anyaya, sa mga pagditipon, sa mga simpleng pagbisita at sa pagbabahagi ng makuwento, ang mga lamat ng nakaraan ay unti-unting napuno ng pag-unawa. Ang mapamilya na minsang pinahiwalay, galit ay ngayon ay naktitipon sa mga kaarawan at pista opisyal. Ang mga dating hindi nakikibuan ay ngayon ay naktatawanan at nakukwentuhan. Ang mga lolo't lola na dating may mga pilat ng labanan sa kanilang mga puso ay ngayon ay pinaglalaanan ang kanilang mga apo ng walang hanggang pagmamahal. Ang kanilang mga mata ay nagniningning sa tuwa sa bawat halakha nina Lucas at Sofia. Ang residential area na iyon na minsang saksi sa kanilang mga pagtatalo ay ngayon ay naging isang makulay na komunidad na may matibay na ugnayan. Ang mga kapitbahay ay hindi lamang mataong naninirahan sa parehong lugar, sila ay naging extension ng kanilang pamilya, naktutulungan, nakbabahagian at nakdiriwang ng bawat tagumpay. Ang 24,7 Cafe na naging saksi sa kanilang tahimik na sandali ay ngayon ay isang paboritong tambayan ng residente, isang lugar kung saan ang mga kwento ay ipinagpapasa, ang mga ideya ay binabahagi, at ang mga relasyon ay pinapalalim. Ang may-ari ng cafe ay madalas na nakwento tungkol kina Elara at Liam kung paano ang kanilang pag-ibig ay nakpabago sa kapaligiran ng lugar.
nagbigay ng bagong pag-asa at inspirasyon. Isang hapon habang naglalakad sina Elara at Liam sa parke, kasama ang kanilang mga anak, napansin nila ang isang lumang gusali na dati walang buhay at nasira. May isang grupo nga kabataan ang naglilinis at nagpipintura nito. Ang kanilang boses ay puno nga sigasig. Nilapitan nila ang grupo at nalaman na ito ay isang proyektong inisyatiba nga kabataan sa komunidad na may suporta sa negosyo ni Liam at sa artistikong paggabay ni Elara. Ang gusaling iyon ay itatayo bilang isang community center, isang espasyo para sa sining, edukasyon, at pagtitipon ng tao. Ang mamural sa dingding ay ididisenyo ni Elara kasama ang mga kabataan na napapakitang kwentong komunidad mula sa mga pagsubok hanggang sa pagkakaisa. Alam mo, sabi ni Elara kay Liam habang pinamamasdan ang mga kabataan, para silang tayo noong bata pa tayo, puno ng pangarap, puno ng enerhiya, pero ang kaibahan, wala silang bigat ng nakaraan na dala natin. Ngumiti si Liam, ang kanyang mga mata ay nangnining sa pagmamalaki dahil ipinaglaban natin ang kinabukasan na ito para sa kanila. Ipinakita natin na ang pagpapatawad at pagmamahal ay posibleng pundasyon para sa isang mas magandang bukas. Ang kanilang pag-usap ay napatigil nang lumapit si Lucas na may dalang isang lumang kahoy na piraso. Papa, Mama, tingnan niyo po. Maaari po kaya itong maging bahagi ng bagong center. Pwede ko po itong ayusin at lagyan ng mag-gears para maging interactive na exhibit. Tumango si Liam, magandang ideya yan anak. Magaling ang pagkakaisip mo. Pero tandaan, ang pinakamahalaga sa paggawa ng isang bagay ay ang intensyon sa likod nito. Para kanino mo ito ginagawa? Para sa komunidad po. Sagot ni Lucas, ang kanyang mata ay nagniningning. Para sa lahat ng mabata na gustong matuto at maglaro. Para pumakaron sila ngang lugar na gaya ng ating bahay na punong saya. Niyakap ni Elara si Lucas. Ang kanyang puso ay puno ngang tuwa. Tama ka, anak. Sa bawat proyekto, sa bawat sining, ang layunin ay ang pagbabahagi ng kagalakan at pag-asa. Si Sofia naman ay dumating na may hawa na isang malaking paintbrush. Ang kanyang mukha ay may bahit ng pintura. Mama, Papa, pwede po ba akong magpinta ng mga bulaklak sa dingding? Yung maraming kulay na napapakita ang kaligayahan. Oo naman baby, sagot ni Elara, ang galing mo talaga. At alam mo, Sofia, ang bawat kulay na pipiliin mo ay mayroong kwento. Ang pula ay para sa pag-ibig, ang asul ay para sa kapayapaan, at ang berde ay para sa pag-asa. Lahat na iyan ay mahalaga sa ating komunidad. Ang bawat interaction na gaya nito ay hindi lamang simpleng pag-usap ng magulang at anak. Ito ay isang paglilipat ng halaga, isang pagpapasa ng sulong ng pag-asa at pagmamahal sa susunod na henerasyon. Para kina Elara at Liam, ang kanilang mga anak ay hindi lamang kanilang dugot laman. Sila ang kanilang pamana, ang patunay na ang pag-ibig ay tunay na walang hanggan at kayang baguhin ang buong mundo. Sa kanilang tahanan, ang matradisyon ay yumayabong. Tuwing gabi, bago matulog, nagbabasa si Elara o si Liam nga kwento sa kanilang mga anak. Hindi lamang mga fairy tales ang kanilang binabasa. Madalas, kinukwento nila ang mga alamat ng kanilang sariling bayan at sa mga piling pagkakataon, ang mga kwento nga tao sa komunidad na nakpakitang kabutihan at tapang. Sa paglipas ng panahon, dahan-dahang naunawaan ni na Lucas at Sofia ang diwa ng kanilang sariling kuwento, hindi ang detalya ng pagkapot, kundi ang kalakasan ng pag-ibig at pagpapatawad. Natuto silang makita ang kahalagahan ng pagrespeto sa bawat tao, anuman ang kanilang pinanggalingan. Isang Pasko, habang nakatitipon ang kanilang malaking pamilya, kabilang ang dating miyembro ng kanang Elara at Liam, sa ilalim ng ilaw ng Christmas tree, napansin ni Elara ang isang luma at pinakbalatan ng dekorasyon na hawa ni Lola Elena, ang ina ni Liam. Ito ay isang maliit na angel figurine na minsan nang naging sentro ng isang mainit na paktatalo sa pagitan ng kanilang maangkan noong sila ay bata pa. Akala niya ay nawala na iyon. Ngayon, si Lola Elena ay nakangiti habang ikinukwento kay Sofia ang kasaysayan ng anghel, kung paano ito ipinasa mula sa henerasyon-henerasyon at kung paano ito ngayon ay simbolo ng kapayapaan sa kanilang pamilya. Minsan, ang anghel na ito ay naging dahilan ng kalungkutan. Sabi ni Lola Elena, ang kanyang tinig ay malambing. Pero dahil sa pag-ibig ng iyong mama at papa, ang anghel na ito ay naging paalala na ang tunay na regalo ay ang pagkakaisa ng pamilya. Ito ang aming anghel ng kapayapaan. Ang nga mata ni Elara ay napuno ng luha ng pasasalamat
Ang bawat lamat sa nakaraan ay unti-unting napapalitan ng bagong kahulugan ng pag-asa at pagmamahalan. Ang lahat ng kanilang pinagdaanan ay nagbungangang isang bagay na mas maganda kaysa sa kanilang inasahan. Ang kanilang kwento ay hindi na lamang tungkol sa dalawang tao. Ito ay naging kwento ng isang komunidad na nagilom, ng pamilyang nakaysa, at ng henerasyong natutong magmahal. Ang amoy ng pintura sa studio ni Elara ay patuloy na napapabalik sa kanyang bagong buhay. Ngunit ngayon, mayroon na itong halong nga amoy ng sariwang lupa mula sa hardin, na amoy nga nilulutong pagkain mula sa kusina, at na matamis na amoy nga pagkabata mula sa ngalikha ni Sofia. Hindi na ito amoy nga pagkapagaling lamang, ito ay amoy nga pagdiriwang na patuloy na paglago. Ang bawat brushstroke ay hindi na lamang nagsasalaysay kanyang paglalakbay mula sa sakit patungo sa pag-asa, kundi nagsasalaysay din ng kanyang paglalakbay bilang isang ina, bilang isang asawa, at bilang isang pilar ng kanyang komunidad. Si Liam naman, sa bawat desisyong kanyang ginagawa sa negosyo, ay laging iniisip ang kapakanan ng nakararami. Ang kanyang talino ay hindi na lamang para sa pagkamit ng tagumpay sa pananalapi, kundi para sa paglikha ng mga oportunidad na magpapabuti sa buhay na bawat residente. Ang kanyang boses na dating punong pagtatanggol ay ngayon ay punong paggabay at inspirasyon na nagbibigay liwanag sa mga taong naghahanap ng direksyon. Madalas siyang inaanyayahan sa mga seminar at kumprensa upang ibahagi ang kanyang kwento. Ang kwento ng isang taong bumangon mula sa kahihiyan ng kanyang pamilya upang maging isang pinuno, at higit sa lahat, ang kwento ng isang taong naglakasloob na magmahal sa kabila ng lahat. Sa mga taon na lumipas, dumaan din sila sa mga pagsubok, mga hamon sa negosyo, mga karamdaman, at mga panandaliang hindi pagkakaunawaan. Ngunit sa bawat pagsubok, ang kanilang pag-ibig ay naging kanilang kuta, ang kanilang matatak na pundasyon. Natuto silang makipag-usap ng bukas, makinig ng may pag-unawa, at magpatawad ng walang pag-alinlangan. Ang bawat hamon ay hindi nagpapahina sa kanila, kundi nagpapalakas sa kanilang ugnayan, nagpapatibay sa kanilang pangako sa isa't isa at sa kanilang pamilya. Isang araw, habang nakaupo sila sa branda, pinapanood ang kanilang mga anak na natutulungan sa pagtatanim nga bagong halaman sa hardin. Kinili si Elara sa isang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan. Ito ay hindi ang uri ng kapayapaan na walang ingay, kundi ang kapayapaan na mayroong buhay, na puno ng tawanan at mga bulong ng pagmamahalan. Hinihimas niya ang kamay ni Liam. Naalala mo ba ang puno na iyon? Tanong ni Elaro, tumuturo sa matandang puno kung saan sila madalas magtakpo nung sila ay bata pa. Ang puno ay lumago, ang mga sanga nito ay mas malapat, nagbibigay ng mas malaking lilim sa hardin. Iyon ang saksi sa ating nasimula, sa ating nalihim na paasa. Ngiti ni Liam ang sumagot, ang kanyang tingin ay nakatuon sa puno. At ngayon, saksi rin iyan sa ating pagpapatuloy. Sa bawat dahon nito, makikita mo ang bawat taon na lumipas, bawat pagsubok na ating nilampasan, at bawat sandaling ang pagmamahala na ating ibinahagi. Ito ay isang buhay na paalala na ang lahat ay nagbabago, ngunit ang pag-ibig ay nananatili. Ang kanilang pag-usap ay napatigil nang marinig nila ang tawag ni Sofia. Mama, Papa, tingnan niyo po. May lumabas na po na bagong usbong. Hawak ni Sofia ang isang maliit na halaman na bagong sibol. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa tuwa. Nilapitan sila ni Elara at Liam, at kasama ang kanilang mga anak, pinangmamasdan nila ang bagong usbong. Para kay Elara at Liam, ang munting halaman ay higit pa sa isang simpleng pagtubo. Ito ay simbolo ng kanilang buhay, ng kanilang pag-ibig, at ng kanilang pamilya. Ito ay isang patunay na sa bawat pagtatapos ay mayroong bagong simula, at sa bawat paghihirap ay mayroong pag-asa. Ito ay isang walang hanggang paalala na ang buhay ay isang patuloy na paglago, isang patuloy na pagliha ng kagandahan na pinapatibay ng pag-ibig. Ang kwento ni Elara at Liam ay hindi nakatapos sa kanilang paghahanap ng kapayapaan. Ito ay patuloy na isinusulat sa bawat ngiti ng kanilang mga anak, sa bawat proyektong kanilang sinusuportahan sa komunidad, at sa bawat tahimik na sandaling pagmamahalan sa pagitan nila. Ito ay isang kwento na ipinapasa mula sa henerasyon-henerasyon, hindi bilang isang alamat ng taong natagumpay sa pagkapot, kundi bilang isang paalala na ang bawat isa ay may kakayahang bumangon mula sa abo, na ang pagpapatawad ay nakpapalaya, at na ang pag-ibig sa kanyang pinaadalisay na anyo ay ang tanging puwersa na kayang pagalingin ang lahat ng sugat, lumikha ng mabagong simula, at bumuo ng isang walang hanggang kwento.
Ang kanilang buhay ay naging isang bukas na aklat, isang inspirasyon sa mga naghahanap ng liwanag sa dilim, ng paasa sa kawalan ng paasa. Sa kanilang paktanda, hindi nawala ang kanilang ningning, bakus lalo pa itong naging matindi, naging isang gabay sa kanilang mga anak at apo at sa buong komunidad. Ang kanilang mga kamay na minsang humawa sa takot at pag-alinlangan ay ngayon ay humahawa ng matatag, puno ang karunungan at pagmamahal. Ang kanilang mga mata na minsang punong inanakit ay ngayon ay puno ng pangunawa at kaligayahan. Ang mga sikat ng araw ay patuloy na sumisikat at lumulubog sa kanilang residential area, sa kanilang hardin at sa kanilang tahanan. Bawat araw ay nadadala ng panibagong pagkakataon upang ipagpatuloy ang kanilang walang hanggang kwento. Isang kuwento ng pag-ibig na nagtagumpay, ng pagpapatawad na nagpagaling, at ni pag-asa na hindi kailanman mamamatay. At sa bawat bagong kabanata, mas lumalalim ang kanilang pag-unawa sa isang katotohanan na ang tunay na tadhana ay hindi isang destinasyong kailangan nilang abutin, kundi isang pagpipiliang kanilang ginagawa araw-araw ang piliing magmahal sa kabilang lahat at sa lahat ng oras. Patuloy silang sumusulong, magkasama sa paggawa ng kanilang sariling walang hanggang kwento. Ang kanilang pamana ay mananatili, nagbibigay inspirasyon sa mga darating pang henerasyon na maglakas loob na magmahal at magpatawad at lumikha ng sarili nilang bersyon ng walang hanggang kwento. Ang kanilang pag-ibig ay hindi natatapos, bagkus ito ay patuloy na nagbabago at lumalago, tulad ng isang walang hanggang kanta na patuloy na umawit sa puso na lahat ng nakarinig nito. Ang oras ay lumipas, ngunit ang esensya ng kanilang pag-ibig ay hindi kumupas. Sa halip, ito ay lalong naging matibay, sumasalamin sa bawat kantong kanilang buhay. Ang kanilang mga anak, sina Lucas at Sofia, ay lumaki na sa kanilang sariling mga landas, bitbit ang mga aral at pagpapahalaga na itinaniman sa kanila nina Elara at Liam. Si Lucas, taglay ang kanyang analytical na pag-isip at puso para sa komunidad, ay naging isang matagumpay na environmental engineer na nanguuna sa mga proyektong pangkaunlaran na sumusuporta sa kalikasan at sa mga tao. Ang kanyang madisenyo ay hindi lamang praktikal kundi may kaluluwa na naglalayong balansehin ang pag-unlad at pagpapanatili ng kapaligiran. Kadalasan, iniunay niya ang kanyang manggagawa sa mga aral nga pagiging matatag at paghahanap ng solusyon na may pag-asa, mga aral na natutunan niya mula sa kwento ng kanyang mga magulang. Ang kanyang proyektong pangkomunidad ay nagpapatunay na ang negosyo at paglilingkod ay maaring magkaisa na sumasalamin sa filosofiya ni Liam. Si Sofia naman, na nakmana ng pagiging malikhay ni Elara, ay naging isang kilalang visual artist. Ang kanyang ngalika ay hindi lamang nagpapakitang kagandahan, kundi nagbibigay din ng boses sa mga marginalized at nagbibigay inspirasyon sa paghilom. Ang kanyang mga gallery exhibits ay madalas na nagtatambo ng makwento ng pagkabigo at pakbangon gamit ang makulay at hugis upang ipahayak ang emosyon ng tao. Ang kanyang pinakamalaking proyekto ay isang serye nga mural sa iba't ibang siyudad na nagpapakita nga epekto nga pagpapatawad at pag-ibig sa pagbabago ng komunidad, isang diretsong pagbibigay pugay sa kwento ni na Elara at Liam. Ang bawat brushstroke niya ay may dalang pag-asa, isang patunay ng kapangyarihan ngang signing na pagalingin at pakisahin. Ang nga dating estudyante ni Elara ay madalas na nakikitang naktatrabaho sa ilalim ngang paggabay ni Sofia nakpapatuloy sa sining bilang isang anyo ngang paglilingkod. Ang kanilang maapo na nasimula ng lumaki ay lumalaking may matatag na pagkakakilanlan sa kanilang mga lolo't lola. Para sa kanila, sina Elara at Liam ay hindi lamang malolo't lola, sila ay mga buhay na alamat, mga tagapagsalaysay ngang isang kwentong mas malaki kaysa sa alinmang fairytale. Ang mga kwentong pag-ibig, pagpapatawad at pagbangon ay hindi lamang naririnig sa mga gabi bago matulog, kundi nakikita at nararanasan sa bawat araw ng kanilang buhay. Ang hardin na dating kuta ang kanilang mga magulang ay ngayon ay isang palaruan para sa mga apo, at ang matandang puno ay saksi pa rin sa kanilang walang hanggang tawanan. Ang komunidad ay patuloy na umuunlad, isang buhay na testamento na pagbabago na dinala nina Elara at Liam.
Ang community center na kanilang sinuportahan ay naging isang hub nga aktibidad, isang lugar kung saan ang nga kabataan ay natututo, ang nga matatanda ay nagtitipon at ang nga pamilya ay nakakaisa. Ang nga programa na inisyatiba ni Liam ay lalo pang lumawa na sumasalaw na rin sa mga karati na bayan na nagdadala ng paasa at oportunidad sa mas maraming tao. Ang art festivals ni Elara ay naging taunang padiriwang na umaakit sa mga turista at artist mula sa iba't ibang lugar na napapakita ng kakaibang kultura at signing ng komunidad. Sa kanilang bahay, ang mga pader na dating na puno nga likhang kanilang maana ay ngayon ay puno nga likhang kanilang maapo maguhit na may maliliit na kamay, maeskultura na may imahinasyon nga bata. Ang bawat piraso ay nagsasalaysay ng isang bagong kabanata sa kanilang walang hanggang kwento. Isang patunay na ang pag-ibig ay patuloy na lumalago at nagbibigay buhay. Ang amoy nga pintura sa studio ni Elara ay ngayon ay may halong amoy nga sariwang lupa nga kape mula sa kusina at nga matamis na amoy nga pagkabata mula sa mga likha nga nilang nga apo. Ito ay amoy na isang buhay na puno na isang paglalagbay na patuloy na nagbubunga na pag-asa at kagalakan. Ang paktanda ay hindi naging hadlang sa kanila, bagkus ito ay nagdalangang mas malalim na pagpapahalaga sa bawat sandali. Ang kanilang magabi sa branda habang pinapanood ang mga bituin ay naging mas tahimik, ngunit mas puno nga kahulugan. Ang bawat pagpisil ng kamay, bawat tingin, ay nagsasalaysay ngang 1,000 kwento na hindi na kailangan ng masalita. Ang kanilang pag-ibig ay naging isang tahimik na ilaw na gumagabay sa kanilang pamilya at sa kanilang komunidad. Sino ang mag-akala, bulong ni Elara isang gabi habang nakasandal sa balikat ni Liam, na ang dalawang pusong punong-punong galit at hinanakit ay matatayong ganitong klaseng buhay. Hina ka ni Liam ang tuktok ng ulo ni Elara. Hindi tayo mahal ko, pero ang pag-ibig ay may sariling plano. Ito ang nakturo sa atin na ang pagpapatawad ay hindi para sa iba, kundi para sa ating sarili. At ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa dalawang tao, kundi sa lahat ng magabuhay na ating nahahawakan. Ang kanilang kwento ay hindi isang pagtatapos, kundi isang walang hanggang simula. Ito ay isang paglalakbay na patuloy na nakbabago, lumalago at nagbibigay ng inspirasyon sa bawat henerasyon na lumipas. Ang kanilang kwento ay lalong naging matibay. Isang patunay na ang pag-ibig ang pinakamalakas na puwersa sa mundo na kayang pagalingin ang lahat ng sugat, lumikha ng mga bagong simula at bumuo ng isang walang hanggang kwento. Ang bawat isa sa kanilang pamilya, sa kanilang komunidad at sa mga taong kanilang naabot ay naging bahagi ng kanilang walang hanggang kwento, isang kwento na patuloy na isinusulat araw-araw sa bawat pagpili na magmahal, magpatawad at umasa sa kabila ng lahat. Ito ang pamana ni na Elara Liam, isang pag-ibig na walang hanggan, na patuloy na umauwi sa puso ng lahat.